Magandang araw mga kamaster. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Ang inyong pag-subscribe ang nagpapalakas sa ating channel. Maraming pagbabago sa mga pangalan ng karakter. Kabanata 3931. Sa mga taong nahawaan para na silang patay. Hindi kailangang mag-alala sa kanila. Tumanggo ang lahat sa mga sinabi ng lalaki. Nakangiting nagsalita si Chester. Panipi, mukhang maganda ang plano mo. Kung ganoon ay magsimula na tayong umaksyon. Marami sa mga matataas na miyembro ang magaling sa pagbuo ng iba't ibang pormasayon. Malinaw na halos hindi magiging problema ang pag-set up ng simpleng bitag. Sa ilalim ng pamumuno ni Chester, mabilis na nagsimulang bumuo ng bitag ang mga sekta para sa entrada ng kanyan. Sa puntong iyon, sa kabilang banda, sa altar ng Heavenly Alliance, umupo sa trono si Grant. Sobrang dilim ng kanyang mukha at mayroon itong galit at pagkamatay. Ikakasal kay Daryl Darby si Prinsesa Dorothy, samantalang binigyan ng mahirap na gawain si Grant kung saan kailangan niyang ayusin ang kalat pagtapos ng nangyari sa Nine Mainlands. Sa bagay pa lang na iyon ay sapat na para pumatay si Grant. Nang maisip niyang hindi na magiging malala pa ang sitwasyon ay nakatanggap si Grant ng balita na ang 10,000 elites na pinamunuan ni Caden ay nakasalubong ang sinaunang nakakalasong alupihan sa kanyan malapit sa Five Poison Sect. Walang mga nabuhay, na-impeksyon ang bawat tao, nagkulay lila sa galit si Grant. Mayroon akong balita. Sa puntong iyon ay naglakad papasok ang bihasang propesyonal ng Heavenly Alliance ng may hindi mabasang ekspresyon. Sumaludo siya kay Grant. Mayroong balitang malapit sa Five Poison Sect. Magsalita ka. Larawan ng kadiliman ng ekspresyon ng mukha ni Grant nang bigkasan niya ang nag-iisang salita. Huminga ng malalim ang bihasang propesyonal at dahan-daang nagsalita. Nag-utos sa komunidad ang mga Carter. Mayroong maraming sekta ang nasa Nine Mainlands, at halos lahat sila ay dali-daling lumapit sa kung nasaan ang Five Poison Sect. Malinaw na sinubukan nilang mag-set up ng aparato para subukang hulihin ang Ancient Poisonous Centipede. Naging malamig ang tingin sa mga mata ni Grant sa naging balita. Tinitigan niya ang practitioner na nasa kanyang harapan bago siya magtanong. Ilang Carter ang naroon, tanging sina Chester Wilson at Ambrose Darby lang. Mabilis na sagot ng practitioner. Pagtapos nang mangyari ang pagsalubong sa Ancient Poisonous Centipede ay tinawag ni Chester Wilson ang lahat. Kasama sina Zubaji, Chang-er at ang Divine Farmer. Magaling, maingay na tumawa si Grant, hindi niya magawang kontrolin ang namuong galit sa kanyang puso. Hindi naming nagawang mahuli ang mga Carter noong huling pagkakataon. Ngayon ay kailangan naming matagumpay na bumalik. Iyon nga, ang prioridad ni Grant sa ngayong sitwasyon ay ang mahanap ang Sealed Devil Mirror sa lalong madaling panahon. Pagtapos ay makikipagsanib-puwersa siya sa ibang mga sekta para masakop ang sinaunang nakakalasong alupihan. Kahit noon pa, ang maisip ang tungkol sa paglayo ni Daryl sa kanyang prinsesa ay napuno ng galit ang damdamin ni Grant hanggang sa mawalan na siya ng kontrol sa sarili. Unti-unting tumayo si Grant dahil sa galit. Isa-isa niyang idinyura ang mga salita. Likumin ang lahat ng ating tao at magtungo sa Five Poison Sect sa lalong madaling panahon. Gagamitin natin ang pagkakataong maubos ang angkan ng Carter. Masusunod, matatag na sumagot ang bahar ang practitioner at dali-daling umalis palabas ng altar. Whoosh whoosh whoosh. Nagtipon ang halos 200 miyembro ng Heavenly Alliance sa loob lang ng ilang minit. Sa kabilang banda, sa ilalim ng pag-uutos ni Chester, bumuo ng gargantuan trap formation ang mga pinuno gamit ang hindi mabilang na mga batong poste. Nagtagumpay sila sa pagbitag sa sinaunang nakakalasong alupihan pati na rin ang 10,000 katao na nahawaan sa loob ng kanyan. Kaya naman naging malayo mula sa pagiging madali ang pagiging matagumpay. Napakalakas ng Ancient Poisonous Centipede at labis na napakahirap nitong pigilan gamit ang mga pormasayon. Sinamantala ni Chester ang pagkakataon para bumuo ng pormasayon, at naging matagumpay naman ito. Ha! Nakangiting nagbutong hinga ang lahat ng panuuri nila ang pagbuo sa trap formation. Kabilang narito sina Chester, Zubaji at ang mga sect masters na naroon. Sa wakas at natapos din. Napuksa na nila ang nag-iisang pagsubok para mahuli si Skyler kung matatapos nila ang Ancient Poisonous Centipede. Sa puntong iyon ay narinig ang sunod-sunod na yapak mula sa kalapit na guwap. Mabigat at madami ang mga yapak,
parang maraming tao ang lumalapit. Nanigas ang lahat ng nakita nila nang mas klaro ang pangyayari. Nakita nila ang papalapit na halos 200,000 miyembro ng Heavenly Alliance. Papalapit ng papalapit ang anyo habang nasa gitna ito ng ere, dumulas siya sa hangin. Mayroong imposibleng kapangyarihan ang suot niyang gold na armor. Iyon ay walang iba kundi si Grant. Sa wakas at dumating na ang Heavenly Alliance. Salamat sa Diyos, paniguradong maayer si Sky Blanc. Nagpalakpakan ang lahat ng Sect Master sa presensya ni Grant at ng Heavenly Alliance, sabik silang nag-usap-usap. Akala nilang lahat ay dinala ni Grant ang lahat ng mga taong ito para tumulong sa paghuli kay Skyler. Bukod doon ay ninakaw ni Skyler ang Devil Sealed Mirror mula sa Ghost World tungkol ito sa kaligtasan ng Nine Mainlands. Isa pa, hinumaling ni Skyler palabas ang Ancient Poisonous Centipede na nagresulta ng pagkahawa ni Kaidan at ng 10,000 tao mula sa Heavenly Alliance. Napakunot sa loob-loob si Chester, naguluhan. Nagdala ng napakaraming tao si Grant. Mayroong hindi tama. Whoosh! Tahimik na sumimangot si Dax kay Grant sa isang gilid. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Ito ang kanyang mortal na kalaban. Nang maisip niya ang pagkamatay ng kanyang asawa na si Nancy, kumulo ang dugo ni Dax at napuno ng puot ang kanyang puso. Kabanata 3932. Dax. Huminga ng malalim si Chester nang maramdaman niya ang galit ni Dax. Bamulong siya gamit ang mahinang boses. Huwag tayong magpadalos-dalos sa ating desisyon. Nagtungo tayo ngayon sa Five Poison Sect para pabagsakin si Skyler Blanc. Maaari na nating isunod ang Heavenly Alliance kapag natapos natin siya. Alam kong hindi ka mapakali sa naging pagkamatay ng ating mga kapatid, pero kailangan mong pag-isipan ang lahat. Napalunok ng maraming hangin si Dax sa mga sinabi nito. Pinigil niya ang kanyang galit. Sumunod ang lahat ng mga miyembro ng Heavenly Alliance. Nagkayag papunta sa harapan ng Heavenly Alliance para magtipon. Nagbigay ng mapanumpang tingin sa bilog si Grant bago siya sumigaw. Pumulibot sa mga Carter. Bawat isa sa kanila, tuluyan ng hindi nakapagpigil si Grant. Nawala siya sa katinuan at loika kung saan madalas nitong mayroon ang Godly Region. God! Sabay-sabay na sumagot ang Heavenly Alliance, nag-echo sa pinakamataas na ulap ang kanilang pagsang-ayon. Mabilis silang lumapit at pumulibot sa bawat miyembro ng angkan ng Carter. Hindi mapigil ang magalit ni Chester, Dax, at ng lahat dahil sa pangyayaring ito. Kaming mga Carter ay handang isantabi ang aming paghihiganti sa Heavenly Alliance para ayusin ang mas malaking problema. Sa kabilang banda, ang mga ito ay hindi nagpakita ng awa. Anong nangyari sa parehong pagrespeto sa kabilang ibayo? Anong problema nila? Sa parehong sandali ay napakunot din ang ibang Sect Master. Hindi natuwa sina Zubaji, ang Divine Farmer, at si Chang'er. Grant, di nagtagal at nagawang bumalik sa wisyo ni Chester. Malamig niyang kinausap si Grant. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba ay mabilis kaming pabagsakin? Sambit nito, maayos na nakaposisyon ang mahabang espada sa kanyang pagkakahawak. Inilabas din ng nasa gilid na si Dax ang kanyang Skybreaking Axe. Nanatiling nasa gitna ng ere si Grant. Dumilim ang kanyang ekspresyon. Bawasan ang pagsasalita at umaksyon na lamang. Nangangako akong pababagsakin ako ang mga Carter ngayong araw, sa takot kong hindi na ako babalik pa sa Godly Region. Tumingin siya sa paligid nang sabihin niya iyon. Tinawag niya ang ibang Sect Masters. Ito ay pribadong sama ng loob sa pagitan naming ng mga Carter. Walang mangangialam, bilasan ninyong umatras. Ako, si Grant, ay hindi magtitira ng kahit sinong pipigil sa akin sa pagbagsak sa pamilya Carter. Narinig ng mga manunood ang malakas nitong boses, puno ito ng pananakot. Napaka-padalos-dalos. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat sa kanilang narinig. Napabulong sila sa kanilang mga sarili, nakaramdam ng galit sa kawalan ng hustisya. Mahalagang itala na ang lahat ng naroon ay nagmula sa mga mahahalagang sekta. Lahat sa mga ito ay mayroong kasaysayan ng ilang mabubuting libong taon. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila sumali sa Heavenly Alliance. Bukod pa roon, wala sa mga ito ang nangialam sa Heavenly Alliance. Pero trinato silang parang walang bilang ng Grant na ito na nagmula sa Godly Region. Paano ito hahayaan ng kahit na sino? Gayunpaman, walang nagtangkang tumayo.
Isa pa, isang bihasang practitioner si Grant sa kasanayang ito. Hindi talaga ito maipagkakaila. Malakas talaga ang loob mo ano. Hindi na mapigilan pa ni Zuboji ang kanyang galit. Mabilis siyang lumapit, at dinuro si Grant. Kahit bilang isang espesyal na sugo ng Godly Region ay hindi ka dapat lumampas sa linya. Nalampasan mo na ang mga Carter noong binangga mo ang kanilang angkan, at ngayon ay gusto mo silang ubusin ng tuluyan. Maaari ko bang itanong, saang galing ang paghihiganti mo laban sa mga Carter? Hahaha, hahaha. Labis na namula ang mga mata ni Grant nang itapon niya palikod ang kanyang ulo habang tumatawa. Anong paghihiganti? Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang sandata habang umusbong ang galit sa kanyang puso. Nang inig ang kanyang katawan nang mabuhay ang kanyang galit. Sumusobra na si Daryl Darby sa pagkakataong ito. Kinuha niya ang mahal ko mula sa akin. Dapat lamang magkaroon ng mahirap na pagkamatay ang sinumang haarang sa aking daraanan. Ako, si Grant, ay nangangakong uubusin ang buong angkan ng Carter ngayong araw. Kukunin ang kanyang minamahal. Kumurap ang naguluhang mga manunood, isa-isa silang nagkaroon ng realisasyon. Talagang kakaiba si Daryl Darby, hindi ba? Kukunin niya ang babaeng mahal ni Grant. Nagulat din si Zuboji. Kaagad siyang naka-recover, bahagyang ngumiti. Ha, mabuti sa iyo, kapatid na Daryl. Mayroon kang lakas ng loob na kunin ang pinakamamahal na babae ng espesyal na sugo mula sa Godly Region. Kailangan niyang aminin na napahanga siya rito. Nagmula sa pagnanasa ang pagkatao ni Zuboji, dahilan kung bakit siya naging maislan sa lahat ng pag-uusap. Tungkol sa kababaihan. Noon ay wala siyang ideya kung sino ang babaeng mahal ni Grant, pero kung masusungkit ni Daryl ang puso nito ay walang ibang magagawa si Zuboji kundi ang suportahan si Daryl. Nang matapos siya sa pag-iisip ay napasulyap si Zuboji kay Grant habang may multo ng pagngiti sa kanyang mukha. At nandito ako, nag-iisip kung tungkol saan ito. Ito na iyon. Hindi ba't ang kawalan mo ng kompetensya ang dapat nasisihin? Anong posisyon mo? Ang sisihin si Daryl. Bumulwak ang tawa ng mga manunood sa mga sinabi nito. Kahit si Chang'er ay namula at nanuya. Lumingon siya kay Zuboji para magreklamo. Tingnan mo ang sarili mo, ang dami mo pa ring sinasabi. Wala nang mas aitit hindi pa ang galit ni Grant. Nakita ang malupit na shades ng berde at puti, sumunod ang lahat ng miyembro ng Heavenly Alliance. Halos hindi na makapaghintay pa si Grant, dumiretso siya sa punto ng sumigaw siya. Pabagsakin ang bawat isa sa miyembro ng Carter. Wala kayong aitit ira. Pababagsakin din ang sinumang mangangialam at tutulong. Kabanata 3933. Patayin. Sumigaw ng malakas ang daan-daang libong katao sa narinig nilang utos. Ginamit nila ang lahat ng kanilang internal na enerhiya at sumugod sa direksyon ni Chester. Sakto ang kanilang mga pagsigaw para manggilabot ang gulugod ng tao. Mariing ikinuyom ni Chester ang kanyang kamao nang makita niya ang papalapit na mga miyembro ng Heavenly Alliance. Hindi na nakapagpigil pa si Grant, ang gumawa ng ganitong bagay. Ang plano ay ang magtungo ang lahat sa Five Poison Sect ng sama-sama para hulihin si Skyler at kunin ang Devil Sealed Mirror. Ito ang dapat na prioridad. Sino si Grant sa kanyang paningin para salungatin ang matatag na batas? Mayroon lamang ilang libong kataong Carter ang naroon. Paano nila mapapabagsak ang daan-daang libong miyembrong mula sa Heavenly Alliance? Lumago ang galit ni Chester sa pagkakataong iyon. Talagang mga matataas na tao ang Carter sa Nine Mainlands. Magiging kanilang maipagmamalaki ang maamon ng ganito ng Heavenly Alliance. Sa ganun ay maglalaban sila hanggang dulo kahit na maubos pa ang kanilang enerhiya. Makinig ang lahat, at dahil nagpumilit ang Heavenly Alliance na lumabag sa batas ay hindi dapat tayo mag-iwan ng espasyo. Atake, pag-uutos ni Chester. Nagsimulang gamitin ng mga nakatayo sa likod na Carter ang kanilang internal na enerhiya, sumugod ang mga ito para salubungin ang pag-atake. Nagkaroon ng paglalaban sa pagitan ng dalawang panig. Grant, sobrang pula ng mga mata ni Dax, nakakamatay ang higpit ng paghawak niya sa Skybreaking Axe nang sumugod siya sa direksyon ng langit palapit kay Grant. Ibalik mo sa akin ang buhay ng aking asawa. Boss! Nakaramdam ng malakas na pagsabog ng enerhiya si Dax kalagitnaan ng kanyang pagiyak. Nakakabulag na nagningning ang kanyang Skybreaking Axe, naglabas ito ng masamang aura na mabilis na lumamon kay Grant.
Sa parehong sandali ay nagsimulang sumugod palapit si Chester pati ang mga bihasang practitioner para saluhan si Dax sa pag-atake kay Grunt. Arg! Ang susunod na maririnig ay ang banggaan ng mga sandata at hindi matigil na pagsigaw ng dalawang panig, sumugod sila mula at patungong langit at lupa. Ito ay, nanood ang ibang mga pinuno ng sekta, hindi mabasa ang ekspresyon ng kanilang mukha. Marami sa kanila ang kumilos para umatras sa distansya, nanood mula sa kalayuan. Para sa mga taong ito ay isang malupit na lalaki si Grunt, pero nagmula naman siya sa Godly Region. Isa siyang taong may nakakatakot na kasanayan at karapat-dapat na sundin ang kanyang mga kahilingan. Pero hindi lahat ng sect masters ay tumabi sa gilid para manood. Mga miyembro ng Elixir Sect, sumunod kayo sa mga utos. Nang sandaling iyon, mabilis na lumabas ang isang gwapong anyo habang may hawak siyang kulay puti na mahabang baril. Tulungan ang mga Carter sa kanilang pagdepensa. Nagmula ang mga salitang iyon sa sect master ng Elixir Sect na si Andy Curtis. Matalik na kaibigan ni Daryl si Andy. Seryoso at matapat siyang lalaki. Paano niya magagawang panuulin ang mga Carter na matalo sa pagsugod ng Heavenly Alliance nang walang ibang ginagawa? Haza! Nasalubong ng sabay-sabay ng mga miyembro ng Elixir Sect na naroon, ang kanyang pag-uutos. Nilabas nila ang kanilang mga sandata at sumugod sa direksyon ng Heavenly Alliance. Sa parehong sandali ay nagsalita rin si Zoe Zen ng Flamesword Manor. Sumigaw siya, malinaw na nakasandal ang Heavenly Alliance sa panduruga sa dami ng kanilang bilang, pero sinabi nilang maipagmamalaki nila ang pagsunod sa gusto ng Diyos. Isang biro. Sumunod sa mga utos, mga miyembro ng Flamesword Manor. Tulungan ang Carter clan at dumpensa sa mga darating na pag-atake. Hindi maipaliwanag ang hitsura ng mukha ni Grunt nang makita niya ang Elixir Sect at Flamesword Manor. Mayroon kang ilang kaibigan dito, Daryl Darby. Well, nakapagpasya na siya, sabay-sabay niyang pababagsakin ang lahat. Nang maisip niya ito ay naging mabangis ang hitsura ni Grunt nang maglabas siya ng malayelo sa lamig ng ngiti kay Chester. Kahit na magsanib puwersa kayo ngayon ay walang magbabago sa katotohanang mauubos kayong lahat. Napatingin si Grunt kay Dax. Narinig kong gusto mong maghayganti para sa iyong asawa. Bibigyan kita ng pagkakataong gawin iyan ngayong araw, pero hindi ako sigurado kung kaya mong magtagumpay. Haha, naku po. Muling naging sobrang pula ng mga mata ni Dax, labis siyang nagalit sa mga sinabi ni Chester. Sumigaw siya, pupugutan kita ng ulo. Mariing hinawakan ni Dax ang Skybreaking Axe sa huling pagkakataon, lumabas ang nakakabulag na gold na sinag mula rito nang sumugod siya kay Grunt. Totoong namatay si Nancy sa mga kamay ni Caden. Pero alam ni Dax na si Grunt ang gumawa ng desisyong ubusin ang Carter clan at siya ang tunay na mali noong simula. Dax! Sumigaw sa pagkataranta si Chester sa senaryong nasa kanyang harapan. Si Chester ay klase ng lalaki na pinag-iisipan ang bawat aksyon. Alam niyang, sinusubukang galitin ni Grunt si Dax. Mahalagang itala na pagdating sa isang bihasang practitioner, ang pagkontrol sa emosyon ng susi para maipanalo ang laban. Mas mataas ang tsansang manalo kapag mas kalmado. Sa puntong ito, tuluyan nang nawalan ng kontrol si Dax. Isa itong delikadong sitwasyon. Kasabay ng kanyang pagsigaw, dali-daling lumapit si Chester at ang mga mahuhusay na practitioner ng mga Carter para tulungan si Dax sa pag-atake kay Grunt. Subalit napakalakas ni Grunt. Naglaban ang pares sa tagal ng higit 10 minuto. Pero hindi naging matagumpay ang pagdepensa sa atake ni Grunt sina Chester o si Dax o ng kung sino mang tumulong sa kanila. Kabanata 3934. Inobserbahan ni Chang-er ang digmaan, puno ng emosyon ang kanyang mga mata at nakaguhit sa maganda niyang mukha ang pagkabalisa. Magmula noong namatay si Emperor Hao Yi ay isinuko ni Chang-er ang buhay ng karangyaan at kasikatan. Wala siyang pakialam tungkol sa paglalaban at mga digmaan sa komunidad ng mga cultivator, lalo na ang masaktan ng Godly Region. Pero sa parehong sandali ay ayaw niyang masaksihan ang pagtatapos ng mga Carter nang walang paglalaban. Nang inig ang katawan ni Chang-er at gustong-gusto niyang makipaglaban. Iyong kamahalan. Pinigilan ni Zubaji si Chang-er habang malaki ang ngiti sa kanyang mukha. Pakiusap, huwag mo ng isipin ang mahalaga at mataas mong sarili sa isang mababang nilalang, ako na ang bahala rito.
Umihip ng halik si Zubaji para kay Chang'er nang lumipad sa ere ang babae at sinaluhan sina Chester para labanan si Grant. Whoosh! Nakaramdam ng hiya at galit si Chang'er, irritable niyang tinitigan si Zubaji nang maging sobrang pula ng kanyang mukha. Tipikal kay Zubaji ang pagsasabi ng mga walang kabuluhang bagay sa mahalagang oras. Naisip nito, sa Jade Fairy lang, Godly Region. Sa loob ng marangyang kwarto, nakaupo si Daryl habang kita ang pait sa kanyang buong mukha. Magmula noong gawin siyang Jade, Dragon Prince Consort ay nakulong na siya sa kwartong iyon. Bukod pa roon, pinaghigpit ng Nine Heaven Emperor ang seguridad sa pamamagitan ng pag-utos sa maraming sundalo na magbantay sa kanya. Ligtas sabihin na tuluyang natanggalan ng kalayaan si Daryl. Nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa nang tumingin siya sa 10 o higit pang bilang ng mga sundalong nasa labas ng kwarto. Lumipas ang isang araw, hindi niya lamang nakuha ang makantab na tubig, aksidente rin siyang nakipagtalik kay Prinsesa Dorothy, at dapat silang ikasal ng dahil doon. Paniguradong labis na nag-alala sina Chester sa kanya. Iyong kamahalan, umalis ka, labis na balisa si Daryl nang marinig niya ang pag-uusap sa labas ng kwarto. Biglang binuksan ni Prinsesa Dorothy ang pinto habang kasing lamig ng yelo ang kanyang ekspresyon. Awkward na tumitig ang mga sundalong nakatayo sa pintuan, hindi sila nagtangkang pigilan ang babae. Nagulat si Daryl nang makita niya si Prinsesa Dorothy. Anong nangyayari? Naisip nito. Daryl Darby. Hinampas ni Prinsesa Dorothy ang pintuan para isarado at naglakad diretso sa direksyon ni Daryl. Anong kaguluhan ang nangyayari? Malamig niyang sambit habang hawak ang espada. Wawasakin ko ang iyong fairy soul kapag hindi ka nagsabi ng totoo ngayon at sisiguraduhin kong mabubulok ka sa impyerno ng walang pag-asang muling mabuhay. Nakapinta ang gustong pagpatay sa maganda niyang mukha, puno ng pagkamuhi at pag-alangan ang kanyang mga mata. Iniisip niya kung bakit napagdesisyonan ng Nine Heaven Emperor na ipakasal ang babae kay Daryl. Nanlaki ang mga mata ni Daryl nang tumitig siya sa espadang hawak ni Prinsesa Dorothy. Malakas siyang tumawa kahit na natakot siya para sa kanyang buhay. Iyong kamahalan, ano ang eksaktong gusto mong malaman? Huwag kang magloko. Bakit ipinilit ng Mother Empress na ikaw ang nakatabi ko sa kama? Magpaliwanag ka. Well, namangha rito si Daryl, kasabay ng ibang mga emosyon. Kaya hindi napagtanto ni Prinsesa Dorothy na nagkunwari ako bilang si Grant. Subalit parang trumpeta pa rin ang galit ni Prinsesa Dorothy, hindi maiisip ang reaksyon ng babae kung magmamalinis siya. Sandaling nag-isip si Daryl bago siya nagsalita habang medyo tumatawa. Sinong nakakaalam? Baka gusto tayong pag-isahin ng mag-asawang kamahalan. Namula ang mukha ni Prinsesa Dorothy nang makaramdam siya ng galit. Tigilan mo ang pagsasalita ng tungkol sa mga walang kabuluhan. Sino ka ba sa tingin mo, naisip mong gusto tayong pag-isahin ng ama at inang kamahalan? Kinuha niya ang kanyang espada at itinutok ito sa fairy soul ng lalaki. Panipi, magpakatoto ka, kundi ay, hindi nagbibiro si Prinsesa Dorothy. Nataranta at nautal si Daryl. Sige, mag-usap tayo. Inamin ni Daryl ang lahat ng nangyari. Walang intensyon magsabi ng totoo si Daryl. Pero dahil isinara ng Nine Heaven Emperor ang kanyang fairy soul ay wala siyang tsansang labanan si Prinsesa Dorothy. Kung magpapatuloy siya sa pagsisinungaling ay hindi magiging maganda ang kanyang pagkamatay sa mga kamay ng babae. Nang inig si Prinsesa Dorothy sa narinig niyang katotohanan. Hindi siya makapaniwala habang nakatitig siya kay Daryl, nilamon siya ng parehong gulat at galit. Si Daryl Darby pala ang totoong pagkatao ng Grant na aking nakita. Naisip nito, thwap, itinaas ni Prinsesa Dorothy ang kanyang palad at malakas niyang sinampal sa pisngi si Daryl. Puno ng hiya at galit ang kanyang mga mata. Kabanata 3935. Lumampas ka na sa linya. Huwag mo akong insultuhan. Paniguradong bulag si Master para hayaan kang maging Nine Heaven Sage. Malamig na sambit ni Prinsesa Dorothy, mararamdaman ang pandidiri mula sa tono ng kanyang boses. Galit siya at hindi tumitigil sa panginginig ang kanyang katawan. Bukod doon ay nakaramdam siya ng pandidiri nang isipin niya ang tungkol sa nangyari sa kanila ni Daryl. Halos mapatulog si Daryl ng sampal na iyon. Nakaramdam ng galit si Daryl nang marinig niya ang mga sinabi ni Prinsesa Dorothy, gusto niyang tumawa.
Wala siya sa magandang mood nang sabihin niya, naging hindi ka reasonable, Prinsesa Dorothy. Nagkunwari ako bilang si Grant para makuha ang makantab na tubig. Hindi ko inasahang mahihila ako sa isang silid para uminom. Bukod pa roon, nang oras na iyon ay lasing ka at gusto mong magsaya kasama ako, pero sinubukan kong tumanggi. Hindi mapigilan ni Daryl na tingnan si Prinsesa Dorothy nang sabihin niya iyon. Kahit na brutal ay mali-mali si Prinsesa Dorothy ay perpekto naman ang hubog ng kanyang katawan at hitsura. Naalala ni Daryl ang napakagandang alaala noong gabing iyon. Tumahimik ka. Nang inag sa galit ang banayad na katawan ni Prinsesa Dorothy, halos hindi niya mahawakan ang kanyang espada. Naisip niyang walang hiya si Daryl, sinamantala niya ang Abby at nagsalita pa rin siya tungkol sa mga walang kabuluhang bagay. Mahal niya si Grant pero kailangan niyang pakasalan ang lalaking iyon. Malungkot si Prinsesa Dorothy at ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. Mas lalo siyang nagalit nang isipin niya ang tungkol dito. Kinagat niya ng mariin ang kanyang labi hanggang sa damyugaw ito. Mapunta ka sa impyerno, Daryl. Sumigaw si Prinsesa Dorothy, mariin niyang hinawakan ang kanyang espada at malakas na sinaksak si Daryl. Nagulat si Daryl at dali-dali siyang tumayo sa isang tabi at sumigaw. Panipi, tapos na ang mga nangyari, Prinsesa. Walang kabuluhan kung papatayin mo ako. Nakapagdesisyon na ang ama at inang kamahalan. Hindi mapapatunayan ang iyong pagiging inosente kahit napatayin mo pa ako. Isa pa, mapapahiya rin ang ama at inang kamahalan. Tumigil ang espada ni Prinsesa Dorothy habang kalmado siya. Anong punto ng pagpatay kay Daryl? Nangyari na ang nangyari. Huminga ng malalim si Daryl at nagsalita. Ayaw mo naman magpakasal sa akin, Prinsesa, at para sa akin, kailangan ko rin naman makuha ang makinang batubig at dalhin ito sa Nine Mainland sa lalong madaling panahon. Bakit hindi ka humanap ng paraan para matulungan ako sa pagkuha sa makinang na tubig at pagtapos ay palayain na ako? Pagtapos ay kahit matakasan ko ang kasal ay wala pa rin itong kinalaman sa iyo. Mukhang seryoso si Daryl nang sabihin niya iyon. Maingat niyang naobserbahan ang pagbabago sa ekspresyon ni Prinsesa Dorothy. Hindi sumagot si Prinsesa Dorothy at nahulog sa malalim na pag-iisip. Sandaling tumahimik sa buong silid, medyo naging mabigat ang paligid. Sa wakas, paglipas ng ilang minit ay nakapagpasya si Prinsesa Dorothy at kinausap si Daryl. Sige, tutulungan kitang makuha ang makinang na tubig at tutulungan din kitang makatakas mula rito, pero may isang kondisyon. Naguluhan ang maamong mukha ng prinsesa. Pakiusap, ituloy mo, Prinsesa. Mabilis na sambit ni Daryl. Inilayo ni Prinsesa Dorothy ang kanyang espada at nagsalita. Kapag bumalik ka sa Nine Mainland ay kailangan mo akong dalhin kay Grant. Pinag-isipan niya ito. Isang malaking hindi pagkakaunawaan ng marriage contract. At dahil tatakbo si Daryl mula sa pagpapakasal ay bakit hindi niya gamitin ang oportunidad na yun para hanapin si Grant. Pinag-isipan ito ni Daryl at tumango. Ayos lang. Tumigil sa pagsasalita ng walang kabuluhan si Prinsesa Dorothy. Tutulungan kitang makuha ang kaninang na tubig. Hintayin mo lang ako rito. Pagtapos ay may biglang naisip si Prinsesa Dorothy. Namula ang maamo niyang mukha dahil sa hiya ng malamig siyang nagsalita. Daryl, dapat mong kalimutan ang nangyari sa akin sa aking silid. Magkunwari tayong parang walang nangyari, at kapag nagtangka kang magsalita ay hindi kita papatawarin. Pagtapos ay tumalikod at umalis na si Prinsesa Dorothy. Gustong patayin ni Prinsesa Dorothy si Daryl, pero magdudulot ito ng kaguluhan sa Godly Region kung gagawin niya iyon. Isa pa, kailangan niya pang umasa kay Daryl para mahanap si Grant sa Nine Mainland kaya kailangan niya itong panatilihing buhay sa ngayon. Ngumiti si Daryl nang panoorin niya ang pag-alis ni Prinsesa Dorothy, naging hindi siya comfortable. Hindi na niya kailangan mag-alala tungkol sa makinang na tubig sa tulong ni Prinsesa Dorothy. Sa kabilang banda, sa Nine Mainland, ilang kilometrong layo mula sa Five Poison Sect, nagpatuloy sa gilid ng burol ang matinding paglalaban sa pagitan ng Heavenly Alliance at ng pamilya Carter. Kabanata 3936. Namantsahan ng dugo ang buong tabi ng burol nang bumagsak sa pool ng dugo ang mga miyembro ng Heavenly Alliance at pamilya Carter habang patuloy silang naglalaban. 3 araw at 3 gabi na silang naglalaban. Sa nakalipas na 3 araw na iyon ay patuloy na nakaranas ng pagkasugat at pagkamatay ng pamilya Carter.
Mayroon na lamang kulang-kulang 3,000 araw ng paglalaban mula sa paunang 10,000 kalalakihan. Sa kabilang banda, mayroong 200,000 katao ang Heavenly Alliance. Kulang-kulang 3,000 kalalakihan laban sa halos 200,000 ang mukhang nakagat kaysa sa kaya nilang nguyain. Kahit na nakatanggap ng tulong ang pamilya Carter mula sa famed Sword Manor, Elixir Sect, at kay Zuboji ay hindi pa rin nila nagawang pigilan ang Heavenly Alliance, subalit nagaptuloy sila sa pagdepensa. Nang sandaling iyon, sa isang talampas sa layong 200 metro mula sa larangan ng digmaan ay kung saan nakatayo si Skyler, na sa likuran ng kanyang mga kamay. Nakangiti niyang pinanood ang digmaan mula sa kalayuan. Tahimik na nakatayo sa kanyang likuran si Kendall Jones at ang ilang alagad ng Five Poison Sect. Nagsalita si Kendall ng sandaling iyon. Sect Master. Naglalaban ang Heavenly Alliance at ang pamilya Carter. Dapat ba tayong sumali? Umiling at ngumiti si Skyler. Hindi na kailangan. Mayroong kasabihan na gagawan ang 2 aso sa iisang buto, at itatakbo ito ng ikatlo, at kapag natalo sila ay lalabas tayo para linisin ang kalat. Masaya si Skyler. Sa pagkakataong ito, ay labis akong natulungan ng Heavenly Alliance, hinulungan nila ang pamilya Carter. 3 araw at 3 gabing naglaban ang magkabilang panig. Nakapagbigay sila ng mahalagang oras para makalabas ang Archfiend Antigonus mula sa Devil-Sealed Mirror. Sa wakas at tumingin sa langit si Skyler. Sa puntong iyon ay lumubog ang Archfiend Antigonus sa pool ng dugo sa loob ng 5 araw at 5 gabi, at paglipas ng 1 oras ay tuluyan na siyang makakawala mula sa Devil-Sealed Mirror. Mabilis na lumipad ang ilang anyo mula sa malapit sa madilim na langit. Ang 2 babaeng namuno sa grupo kung saan ang isa ay masiyahin at charming, samantalang bata at maliksi naman ang isa ay sina Agatha Lang, ang sect master ng Hero Sect at ang kanyang anak na si Veron Lang. Nasa kanilang likuran sina Elder Wind at Elder Fire. Kumalat sa buong Nine Mainland ang istorya kung saan hiniblot ni Skyler ang Devil-Sealed Mirror mula sa Ghost World. Natanggap din ng Hidden Hero Sect ang balita. Nang marinig nila ang tungkol sa paglalaban ng Heavenly Alliance at ng pamilya Carter ay napagdesisyonan ni Agatha Lang na tingnan ang pangyayari. Papunta sana si Agatha sa larangan ng digmaan para tingnan ang sitwasyon, pero nagulat siya nang madaanan niya ang talampas at nakita si Skyler at ang iba pa. Banayad siyang lumapag sa sahig. Sandali ring nagulat si Skyler nang makita niya si Agatha, pagtapos ay ngumiti at nagsalita siya. Hiling ko ay sana'y nasa maayos na kalagayan ka. Skyler, talagang nagtatago ka sa Five Poison Sect. Kumunat ang noo ni Agatha nang magsalita siya. Pagtapos ay tumingin siya kay Kendall at sa iba pang nasa likuran ni Skyler. Totoo ba ang mga balita? Isa ka ba talagang inapo ng demonyo? At ninakaw mo ang Devil-Sealed Mirror mula sa Ghost World? Seryoso ang maamong mukha ni Agatha nang tanungin niya iyon. Noon ay hinangaan ni Agatha si Skyler pero nagbago ang kanyang opinyon. Kay Skyler nang dahil sa Devil-Sealed Mirror. Kahit hindi magkasundo ang Hidden Hero Sect at ang Godly Region ay mayroon silang sariling mga prinsipyo para siguruhin ang kapayapaan sa Nine Mainland. Subalit ibang istorya ang mga halimaw sila ay mga hindi maikukumparang mas asama. Naisip ni Agatha na kung totoo ang balitang inapo ng halimaw si Skyler, ititigil ng Hidden Hero Sect ang pakikipag-alyansa nila sa lalaki. Mapait na ngumiti si Skyler at nagsalita. Isa kang matalinong babae, Master Lang. Paano mo papaniwalaan ang mga bali-balitang iyon? Seryosong nagsalita si Skyler. Pumunta ako sa Ghost World pero hindi ko ninakaw ang Devil-Sealed Mirror. Sa halip ay nag-imbestiga ako ng sikreto. At sinadyang gumawa ng mga walang kabuluhang istorya ng Heavenly Alliance at siniraan ako. Sinabi nilang ninakaw ko ang Devil-Sealed Mirror. Kung alam ninyo, inalis ko ang pride ni Robert sa selebrasyon sa Heavenly Alliance, kaya normal lang na magkalat sila ng mga balita tungkol sa akin. Seryoso ang ekspresyon ni Skyler nang sabihin niya iyon, pero mayroong kinang ng pagiging mapanlin lang ang kanyang mga titig. Kung tatanungin ng iba ang tungkol sa mga ganoong bagay ay paniguradong hindi sila papansinin ni Robert, pero iba si Agatha. Siya ang sect master ng Hidden Hero Sect at mayroon siyang kakaibang lakas. Kaya naman nagsinungaling si Skyler kay Agatha para maiwasan ang hindi kinakailangang kaguluhan. Kabanata 3937. Naisip ni Agatha na may kabuluhan ang mga sinabi ni Skyler.
Bahagya siyang nagbuntong hininga at mukhang mas naging kalmado. Sinadyang ikalat ng Heavenly Alliance ang usap-usapan tungkol sa pag-agaw ni Skyler sa Devil Sealed Mirror. Nagkaroon ng maraming problema ang paliwanag ni Skyler, pero pinaniwalaan ni Agatha ang sinabi ng lalaki dahil ayaw niya sa Godly Region at Heavenly Alliance. Pagtapos at tumingin si Agatha sa larangan ng digmaan at nagtanong. Narinig kong nagpunta ang Heavenly Alliance at ang ilang malalaking sekta para hulihin ka mula sa Five Poison Sect dahil sa Devil Sealed Mirror. Kung pareho lang ang punteriya ay bakit nakikipaglaban ang Heavenly Alliance sa pamilya Carter? Ngumiti at nagsalita si Skyler. Panipi, mayroon na silang sama ng loob, kaya normal lang na maglaban sila. Banayad na nagsalita si Agatha. Mataas ang kagustuhan ng Heavenly Alliance at gusto nilang gamitin ang oportunidad para matalo pamilya Carter para bumuo ng pangalan at mas masakop pa ang Nine Mainland. Hindi natin dapat hayaan magtagumpay ang Heavenly Alliance. Handa nang sumali sa larangan ng digmaan si Agatha at tulungan ang pamilya Carter laban sa Heavenly Alliance. Pero bago sumali si Agatha ay pinigilan siya ni Skyler. Huwag kang magpadalos-dalos, Master Lang. Kalaban ni Skyler ang Heavenly Alliance at ang pamilya Carter at gustong-gusto niyang talunin ang mga ito kaya paano niya hahayaang tumulong si Agatha? Bakit? Tanong ni Agatha nang medyo kumunat ang kanyang kilay. Matalino kang babae, Master Lang. Alam mong pinakamagandang oportunidad ang sitwasyon para makabuo ng pangalan sa mundo ang Hidden Hero Sect. Maghintay ka hanggang sa pareho silang matalo, pagtapos ay saka tayo magpapakita. Sa puntong iyon ay mananalo ng prestihiyo ang Hidden Hero Sect laban sa malalaking sekta, kaya bakit hindi? Mukhang naguluhan ang maamong mukha ni Agatha nang marinig niya iyon. Hindi niya maintindihan ang intensyon ni Skyler. Pagtapos ay tiningnan niya si Skyler at nagsalita. Maaaring mali ang pagkakakilala mo sa akin, Skyler. Kailangang mabilis na makabuo ng prestihiyo sa mundo ang Hidden Hero Sect, pero hindi natin ito magagawa sa ganitong paraan. Itinaas ni Agatha ang kanyang kamay, at tinuro ang larangan ng digmaan. Pamilya Carter man o ibang sekta, lahat sila ay parte ng pamilya ng Hidden Hero Sect. Ngayon ay inatake sila ng Heavenly Alliance at gusto mo kaming tumabi sa isang gilid. Nang sandaling iyon ay nahiya si Skyler, hindi niya alam kung paano sisigot. Tahimik na hinayla ni Kendall Jones si Skyler at bumulong. Tingnan mo ang pangangatawan ni Agatha. Napakababa ng boses at tanging siya at si Skyler lang ang makakarinig nito. Kahit na Sectmaster ng Five Poison Sect si Kendall ay wala siyang karapatang magsalita ng sandaling iyon bilang tauhan ni Skyler, kaya tahimik niyang inobserbahan ang kondisyon ni Agatha. May nakakagulat na nadiskubre si Kendall. Kumunat ang noo ni Skyler, medyo hindi siya natuwa pero palihim. Siyang tumingin kay Agatha, nagulat siya, mayroong purong yin body si Agatha. Nang sandaling iyon ay naramdaman ni Skyler si Agatha, tulad ni Deborah, mayroon itong bihirang purong yin body. Pagtapos niyang magulat ng 2 segundo, inilapit ni Skyler ang kanyang ulo para tingnan si Kendall habang may tanong sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Kendall at nagpatuloy gamit ang mababang boses. Sectmaster, dahil hindi tayo matulungan ni Agatha ay maaari natin siyang ibigay sa kamahalang Archfiend Antigonus. Magmula noong ikinulong natin si Deborah at wala tayong mahanap na ibang babae na mayroong purong yin body. Hindi natin maaaring palampasin ang oportunidad kay Agatha. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Skyler sa kanyang narinig. Tama si Kendall. Nagpadala si Skyler ng kanyang mga tauhan para maghanap sa purong yang at yin body sa nakalipas na ilang araw, pero walang kahit anong bakas. Sa sumunod na kalahating oras ay magagawang iwan ng Archfiend Antigonus ang Devil Sealed Mirror. Sa puntong iyon ay magagalit siya kapag hindi inihanda ni Skyler ang kahit anong purong yang body o purong yin body para sa lalaki. Napagpasyahang tanggapin ni Skyler ang suhestyon ni Kendall. Palihim na nag-usap sina Skyler at Kendall, imposibleng marinig ani Agatha at ng iba pa. Nang sandaling iyon ay itinuon ni na Agatha, Veron, at ng ilang nakakatanda ang kanilang mga atensyon sa larangan ng digmaan at pinag-usapan ang tungkol sa kung paano nila matutulungan ang pamilya Carter sa pagdepensa laban sa Heavenly Alliance. Kabanata 3938 Sectmaster Agatha. Sa oras na ito ay ngumiti si Skyler at seryosong nagsalita. Depende, kaya pang makapaghintay ng angkan ng Carter.
Hindi natin kailangang mag-alala sa kanila sa ngayon. Nagsalita si Skyler habang seryoso ang tingin sa nayang mukha. Katunayan ay mayroon akong mahalagang itatanong sa iyo, Sectmaster Agatha. Mayroon pang mas mahalaga. Kumunat ang noo ni Agatha at nagtanong. Ano iyon? Nagningning ang mga mata ni Skyler at mapagkunwaring nagsalita. Pumaos ako sa Ghost World at aksidenteng may nakuha roon. Ano iyon? Tumaas ang kuryosidad ni Agatha. Nagsalita si Skyler. Hindi ko maipaliwanag ng maayos sa ngayon kung ano ito. Pero sigurado akong mayroon itong kinalaman sa planong pamumuno ng Heavenly Alliance sa Nine Mainlands. Seryoso ang tono ni Skyler pero puno ng masamang intensyon ang kanyang puso. Tama, gagabayan niya si Agatha papuntang sikretong silid kung naasaan ang Archfiend Antigonus. Gumawa-gawa pa siya ng bagay na walang katotohanan para umusbong ang kuryosidad ni Agatha. Siguradong sigurado si Skyler na sinubukan ni Agatha na tuluyang wasakin ang Heavenly Alliance. Paniguradong magiging interesado siya sa bagay na iyon kung mayroon itong kinalaman sa Heavenly Alliance. Siguradong kaagad na nakuha ang atensyon ni Agatha. Nakita ang kagustuhan sa maganda niyang mukha. Nasaan na ang bagay na iyon ngayon? Nasa Five Poison Sect ito. Mabilis na sagot ni Skyler. Sandaling nag-isip si Agatha at buo ang desisyong nagsalita. Okay, pakiusap dahil mo ako roon. Umusbong ang pagkasabik ni Skyler. Nang makita niyang mabilis na nabihag ang babae sa kanyang mga kasinungalingan, pero hindi niya ito ipinakita. Nasabik din ang nakatayo sa isang tabi na si Veron. Gusto kong sumama sa iyo, ina. Ayaw niyang mapalampas ang sandali dahil mahalaga ito para sa Heavenly Alliance. Mahal na mahal ni Agatha si Veron. Ayaw niyang tanggihan ang mga kahilingan ng kanyang anak at tumango siya bilang pagsang-ayon. Pagtapos ay nag-utos si Agatha. Mga nakakatanda, magpatuloy kayo sa pag-obserba sa sitwasyon sa larangan ng digmaan dito. Agad kayong magbigay ng balita kung mayroong mga pagbabago sa larangan ng digmaan. Masusunod, sir. Tumango si Wind at ang iba pa. Tumango si Agatha. Pagtapos ay nagpatungo siya at si Skyler sa headquarters ng Five Poison Sect. Di nagtagal at dinala ni Skyler si Agatha at ang anak nito sa pinto ng sikretong silid. Sikretong silid. Kumunat ang noo ni Agatha at bahagya siyang nagulat nang makita niya ang paligid. Nakita niya ang maraming mga elite na alagad ng Five Poison Sect na nagbabantay sa sikretong silid. Isa pa, mayroong banayad na masamang aura na nanggaling sa sikretong silid. Skyler, nagtanong si Agatha nang mapagtanto niya kung anong nangyari. Nasa loob ba ang bagay na iyan? Kumunat ang noo ni Agatha pagkatapos niyang magsalita at hindi niya mapigil ang magsalita. Bakit nararamdaman kung mayroong masamang aura na nanggaling mula sa loob nito? Ngumiti at kalmadong nagsalita si Skyler. Inilabas sa Ghost World ang bagay na iyon. Normal lang na medyo maging madilim doon. Nang magsalita si Skyler ay binuksan niya ang sikretong silid at sumenyas. Sectmaster Agatha, tuloy kayo. Sa puntong ito, walang pag-alangan na dahan-daw ang naglakad papasok si Agatha kasama si Veron. Nang pumasok siya sa secreting silid at parehong nang inig ang katawan ni na Agatha at Veron. Mayroong malaking pulnap uno ng dugo sa gitna ng sikretong silid. Nagpatong-patong ang mga puting buto sa mga sulok. Puno ng malakas na amoy ng dugo ang hangin parang nasa impyerno. Hindi lamang iyon, sa pool ng dugo ay mayroong umusbong at nahulog ng may kakaibang liwanag. Iyong ang Devil Sealed Mirror. Iiwan na ng Archfiend Antigonus ang salamin ngayong araw. Kaya naman isa itong kritikal na punto. Ano ang lugar na ito? Sa wakas at nag-react si Veron at hindi niya mapigil ang magtanong gamit ang nanginginig na boses. Bumalik sa wisyo si Agatha at sisigot na sana, pero sa puntong ito, masama ang ngiti ng nakasunod na si Skyler. Inunat niya ang kanyang kamay at pinindot ang ilang acupoint sa katawan ni Veron. Biglang nang inig ang maselang katawan ni Veron at hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan. Ikaw, hiya at galit na tumitig si Veron kay Skyler. Isa kang sinungaling. Sino ka para umatake sa akin? Naintindihan ni Agatha na parang may mali. Tumitig siya kay Skyler at sinigawan ito. Anong ibig mong sabihin dito, Skyler? Galit na galit si Agatha. Hindi niya inakalang hindi lamang nagsinungaling si Skyler, pero inatake rin ito ang kanyang anak. Haha, ngumiti at malamig na nagsalita si Skyler. Hindi ba halata, Sectmaster Agatha?
Hindi totoo ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Hindi pala lahat. Kita mo, kinuha ko ang salamin, kung saan ito ang bagay na lumutang sa pool ng dugo. Kabanata 3939. Nagulat at nagalit si Agatha nang marinig niya ang sagot ni Skyler. Sumigaw, masama ka, mapunta ka sana sa impyerno. Boss! Nang matapos siya sa pagsasalita ay sumabog ang malakas na aura mula sa katawan ni Agatha. Hawak niya ng mahigpit ang pilak na espada at diretsyong sinaksak si Skyler. Naging magulo ang hangin na dinaanan nito. Mukhang kalmado si Skyler nang makita niyang sumabog sa galit si Agatha. Huwag ka nang lumaban pa, Sectmaster Agatha. Hindi ka magkakaroon ng tsansang makatakas sa silid na ito. Malamig na nagsalita si Skyler at binuksan ang kanyang fin soul. Sumabog ang nakakatakot na aura. Mula sa kanya, kaagad na napuno ng madilim at masamang aura ang sikretong silid. Napakalakas na aura. Nang sandaling iyon ay nagulat sina Agatha at Veron kung saan napundot ang kanilang mga acupoint. Isang tuso si Skyler. Tinatago niya ang tunay niyang lakas, pero ngayon ay sa wakas at ipinakita niya ang tunay niyang intensyon. Boss! Hindi na nagsalita pa si Skyler. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanang kamay niya at nakita ang anino sa kanyang palad, itinutok ito sa sword apparition. Kaagad na naduraj ang sword apparition habang may narinig tunog. Dumaing si Agatha sa layong 12 kilometro. Tumama ang kanyang katawan sa pader ng sikretong silid at bumagsak sa sahig. Ina, hindi mapigil ang tawagin ni Veron ang kanyang ina. Tumitig si Agatha kay Skyler at nagsalita. Skyler, wala kaming problema SIO, walang sama ng loob, wala. Bakit mo kami inatake? Bakit? Hindi nagbago ang hitsura ni Skyler at sumagot gamit ang katahimikan nang harapin niya ang akusasyon ni Agatha at naglak siya palapit sa babae. Thud! Thud! Mabilis na hinarang ni Skyler ang ilang acupoints sa katawan ni Agatha. Biglang nanginig ang babae, naging mapotla ang mukha nito at hindi na siya makagalaw. Skyler, napalitan ng galit ang pagkagulat ni Agatha. Tumitig siya kay Skyler at nagtanong, bakit mo iyon ginawa? Ngumiti at dahan daw ang nagsalita si Skyler. Hindi ko rin iyon gustong gawin, Sectmaster Agatha. Pero bakit mo pinipilit na tulungan ang angkan ng Carter? Kalaban ko ang tinuring na kaibigan ng kalaban, kaya wala akong magagawa. Ba, galit na galit si Agatha at hindi niya mapigilan ang sarili sa pagdura kay Skyler. Napamura siya sa kanyaing puso. Sobrang walang hiya ng ginawa niya. Nakakamuhi siyang lalaki. Bakit kailangan niyang magdahilan? Boss, biglang umapaw ang pool ng dugo na nasa kanilang harapan, pagtapos ay unti-unting lumutang ang nakababad ditong devil-sealed mirror. Kumalat ang wisik ng mapulang dugo sa buong kwarto. Di nagtagal at unti-unti ito nagsama-sama at namuo, nakabuo ito ng malabong imahe. Iyon ay walang iba kundi ang Archfiend Antigonus. Napakapangit na aura ang nanggaling dito. Nagulat sina Agatha at Veron at hindi mapigilan ang pagyanig ng kanilang mga puso. Sa kabilang banda, sobrang saya ni Skyler. Mabilis siyang lumuhod at magalang na nagdeklara. Mga pagbati, Archfiend Antigonus. Congrats! Matagumpay kang nakawala sa salamin at ngayon ay malaya ka na. Nang marinig iyon ng Archfiend Antigonus ay tumangala ito at tumawa gamit ang malakas ng boses. Nakatuon kay Agatha ang kanyang atensyon. Nagbigay siya ng papuri. Tama iyon, Skyler. Hindi ako nagkamali sa iyo. Nagawa mong makahanap ng isa pang purong yin body sa maikling panahon. Matagumpay na naitago ni Skyler ang nangyari kay Deborah. Wala namang pag-alangan ng Archfiend Antigonus tungkol dito. Umikot ang tiyan ni Agatha sa ginawang pagtitig ng Archfiend Antigonus na parabang tinitigan ng babae ng isang mandaragit na halimaw. Di nagtagal at bumalik sa wisyo si Agatha at tinanong si Ackler. Anong gagawin mo? Ngumiti at nagsalita si Skyler. Simple lang. Kailangang mabuo ng Archfiend Antigonus ang kanyang katawan at kailangan niya ang parehong purong yang body at purong yin body. Kailangan mong maging sakripisyo naming dahil mayroon kang purong yin body, Sectmaster Agatha. Malamig ang ningning sa mga mata ni Skyler nang magpatuloy siya. Ayaw ko rin gawin iyon, Sectmaster Agatha. Pero wala akong ibang magagawa. Isa pa, isang malaking karangalan para SIO ang maging sakripisyo para sa Archfiend Antigonus. Nagbago ang tingin sa mukha ni Agatha sa sinabi ni Skyler, mas tumindi ang panginginig ng kanyang katawan.
Iyon pala ay ginawa ni Skyler ang lahat ng iyon para matulungan ang Archfiend Antigonus sa pagbuo ng kanyang katawan. Nilamon ng kaba si Veron. Minura niya si Skyler. Demonyo ka, Skyler, pakawalan mo ang aking ina, pakawalan mo siya. Kabanata 3940. Tumahimik ka. Galit na sumigaw si Skyler at malakas niyang sinampal ang mukha ni Veron. Hindi makailag si Veron dahil nakasara ang kanyang acupoints. Napaatras ang babae dahil sa lakas ng sampal, natumba siya sa sahig. Muling naging hamog ng dugo ang imahe ng Archfiend Antigonus, direkta nitong nilamon si Agatha. Lumayo ka, huwag mo akong hawakan. Alis. Takot na takot ang mukha ni Agatha habang nilalamon siya ng hamog. Patuloy siyang sumigaw at sinubukan niyang kumawala, pero napundot ang lahat ng kanyang acupoints at tuluyan siyang nawala ng lakas sa naging pangyayari. Hahaha. Sobrang saya ng Archfiend Antigonus. Hindi niya mapigil ang magbigay. Papuri habang nilalamon si Agatha. Hindi na masama. Perpekto ang purong yin body na ito. Boss! Boss! Nagpatuloy ang paghigot, kumalat ang malakas na puwersa sa buong sikretong silid. Tama na! Tama na! Patuloy ang pagsigaw ni Veron, tumulo ang luha sa kanyang mukha. Nadurog ang babae. Lumaki siya sa pag-aalaga at pagmamahal ni Agatha. Paano niya kakayaning makita ang paglamon ng Archfiend Antigonus sa kanyang ina? Pero wala siyang magawa para baguhin ang senaryong nasa kanyang harapan dahil nakasara ang kanyang acupoints. Sa wakas at umikot ang mga mata ni Veron at nahimite siya dahil sa lakas ng trauma. Nagpatuloy ang paghigop, tulungan mo ako, pakiusap. Sa loob ng sikretong silid. Makalipas ang kalahating oras ay tuluyang natapos ang paghigop sa katawan ni Agatha. And dating perpekto at charming na katawan ay naging marupok na buto-buto na lang. Nagkaroon din ng bagong katawan ng Archfiend Antigonus, pero wala itong balat. Mukhang duguan at nakakatakot ito at kita ang mga laman. At dahil ang purong yin body lang ang kanyang nahigop, kalahating porsyento pa lang ang kanyang muling kabuhay. Kailangan niyang mahigop ang purong yang body para makabuo ng perpektong katawan. Gayunpaman, labis na nasabik ang Archfiend Antigonus. Hahaha, walang pakialam na tumawa ang Archfiend Antigonus habang nakalutang sa pool ng dugo. 30 taon na ang nakalipas. Napakatagal kong hinintay ang araw na ito. Puno ng kaligayahan ang mukha ni Skyler. Magalang siyang nagsalita. Mga pagbati, sir. Matagumpay kang napag-isa sa purong yin body. Hahanapin ang purong yang body sa lalong madaling panahon at kukumpletuhin ang pagbuo sa inyong katawan. Tumango at kumuwi ang Archfiend Antigonus. Magaling, maaari ka nang umalis ngayon. Mabilis na sumagot si Skyler at umalis sa sikretong silid kasama ang walang malay na si Veron. Sect Master, mabilis silang nilapitan ng nagbantay sa pinto na si Kendall nang makapunta sila roon, nagtanong ito. Kamusta? Bahagyang ngumiti si Skyler nang magsalita siya. Naging matagumpay ang pagbuo sa kalahating katawan ng Archfiend Antigonus. Sobrang say ani Kendall. Pagtapos ay tiningnan niya ang walang malay na si Veron at kumunat ang kanyang noo. Patay na si Agatha. Anong dapat natin gawin sa kanyang anak? Sandali itong pinag-isipan ni Skyler at dahan-daang nagsalita. Magagamit pa si Veron. Hindi pa natin siya maaaring patayin. Mukhang may biglang naisip si Skyler, nagpatuloy siya. Sinabi mo sa akin na mayroong tipo ng Forgotten Water sa lagayan ng kayamanan ng Five Poison Sect. Kaya nitong mapakali mo ang lahat sa isang tao pagtapos itong mainom. Ipainom mo yan sa kanya, pagtapos ay gumawa ka ng istorya para maisip niyang namatay ang kanyang ina sa mga kamay ni Daryl. Naiintindihan mo ba? Puno ng panlilin lang ang mga mata ni Skyler. Pagtapos mamatay ni Agatha ay paniguradong mapapasa kay Veron ang posisyon bilang pinuno ng Hidden Hero Sect. Sa ganitong senaryo, basta't maimpluwensyahan ng kahit na sino si Veron ay magiging kapantay nito ang pagkontrol sa buong Hidden Hero Sect. Naiintindihan ko. Mabilis na naintindihan ni Kendall ang ibig sabihin ni Skyler bilang isang matalinong babae. Tumango at mabilis siya umalis kasama si Veron. Ang Forgotten Water ang orihinal na natatanging holy water sa Forgotten Valley. Orihinal na tagong organisasyon ng Forgotten Valley. Ilang taon na ang nakalipas, tsansang dinala si Deborah sa Forgotten Valley. Pinilit siyang kunin ang tubig at kalimutan ang lahat. Di nagtagal, nang malaman ni Daryl ang
Katotohanan ay ipinag-utos niya sa Elysium Gate na wasakin ang Forgotten Valley. Nang mawasak ang Forgotten Valley ay nakatakas ang ilang mga alagad papuntang Westrington at natagpuan sila ng Five Poison Sect. Sa ganitong paraan, ipinasa rin ang formulasyon ng Forgotten Water sa Five Poison Sect. Di nagtagal at dinala ni Kendall si Veron sa isang gubat sa likod ng altar. Nanatiling walang malay si Veron. Mayroong kaunting simpatsya sa mukha ni Kendall nang tingnan niya ang walang malay na si Veron. Isang kapalaran ang lahat, Veron. Kung gusto mo nang sisisihin ay sisihin mo na lang ang sarili mo. Bulong ni Kendall sa sarili. Kabanata 3941. Pagkatapos ay tinawag ni Kendall ang dalawang piling disipulo at nagutos, kapag nagising siya, bigyan siya ng tubig. Tandaan na itago ang iyong pagkakakilanlan. Huwag ipaalam sa kanya na ikaw ay mula sa 5 sekta ng lason. Matapos iwanan ang kanyang mga order, tumalikod siya at umalis sa lugar. Ang dalawang disipulo ng Five Poison Sect ay hindi nang ahas na pabayaan ang mga utos na ibinigay. Mabilis silang nagbalat kayo at nagtakip ng mukha, tahimik na naghihintay na magising si Veron. Makalipas ang mahabang panahon, tuluyang nagising si Veron. Nanay, ina, sa sandaling muli siyang matauhan, bumungad sa kanyang isipan ang eksenang nilalamon ng kanyang ina. Napuno ng pagkabalisa at kalungkutan ang kanyang ulo. Nang makita ni Veron ang kanyang paligid, natigilan siya. Nakita niya na siya ay nasa isang kagubatan, dalawang nakamaskara na lalaking nakaitim na tahimik na nakatayo sa tabi niya. Anong nangyari? Wala ba siya sa lihim na silid ng 5 Poison Sect? Hoy, magandang babae. Habang si Veron ay gulat na gulat at nagdududa, ang isa sa mga disipulo ng Five Poison Sect ay nakangiting nagsabi, huwag kang kabahan. Dumaan kami nang matagpuan ka namin. Nang makita ka naming walang malay, nagpasya kaming bantayan ka sa tabi mo hanggang sa tuluyan ka ng magising. Sabay lapit ng isa pang lalaki at naglabas ng isang bote ng gamot. Mukhang mahina ka, halika at inumin itong elixir para makabawi ng lakas. Ang elixir ay nagbigay ng mahinang halimuyak. Ito ay ang nakalimutang tubig. Kahit na si Veron ay isang spoiled brat, siya ay, gayunpaman, hindi tanga. Nang makita niyang nakatago ang mukha ng dalawang tao, napagtanto niyang may mali at tumanggi siyang uminom ng elixir. Gayunpaman, ang mga acupoint sa kanyang katawan ay hindi pa nahuhubad, at wala na siyang lakas na lumaban. Hindi nagtagal, ang nakalimutang tubig ay pilit na ibinuhos sa kanyang lalamunan. Sa sandaling uminom siya ng tubig, isang alon ng pagkahilo ang tumama kay Veron at muli siyang nahimitay. Ngumiti ang dalawang disipulo ng Five Poison Sect at saka nagmamadaling pinaalam kay Kendall. Sumugod si Kendall matapos marinig ang balita. Pinaalis muna ni Kendall ang dalawang disipulo ng Five Poison Sect. Pagkatapos ay tumingkayad siya at marahang tinapik ang mukha ni Veron. Miss Lang, gising na. Matapos ang ilang sampal ay nagising si Veron. Hindi na kasing liwanag ng dati ang kanyang mga mata, puno ng kalituhan. Alam ni Kendall na gumana ang Forgotten Water nang makita niya ang estado na kinaroroonan ni Veron. Sinabi niya sa isang mapagkunwari na paraan, Miss Lang, ano ang nangyayari sa iyo? Kilala mo ba ako? Curious na tanong ni Veron. Nakangiting sagot ni Kendall, syempre kilala kita. Ang nanay mo ang pinuno ng Hidden Hero Sect. Ngayon lang, dinala ka niya rito para pag-usapan ang isang bagay sa amin. Maya-maya, may dumating na lalaking nakaitim na nagngangalang Daryl at ginalit ang iyong ina. Noong oras na iyon, tinugis ninyong dalawang nanay mo siya. Matagal ka naming nahanap dito. Seryoso ang ekspresyon ni Kendall. Siyempre, ang lahat ng ito ay ginawa ni Kendall. Nawala ang alaala ni Veron at walang ideya sa nangyari noon. Ang palakaibigang saloobin ni Kendall ay hindi nagdulot ng anumang hinala mula kay Veron. Mabilis siyang nagtanong, kung gayon, nakita mo ba ang aking ina? Tumingin si Kendall sa bangin sa hindi kalayuan at napabuntong hininga, nabalitaan lang namin na ang lalaking nakaitim na tumatawag sa kanyang sarili na Daryl ang nagpabagsak ng iyong ina sa bangin. Ang bangin ay 10,000 talampakan ang taas. Natatakot ako na ang iyong ina ay hindi na makakaligtas mula doon. Matapos ibigay kay Veron ang nakalimutang tubig, ang pinakalayunin ni Kendall ay iframe si Daryl. Ano? Nanginginig sa lungkot si Veron. Leader ng sekta.
Habang nag-uusap sila, mabilis na lumapit ang isang disipulo ng Five Poison Sect at magalang na tinawag si Kendall, gusto kang makita ng 4 na elder ng Hidden Hero Sect. Isang kakaibang liwanag ang bumungad sa mga mata ni Kendall. Pagkatapos ay ngumiti siya kay Veron at sinabing, Miss Lang, sana maging matatag ka dahil hindi na mababawi ang kamatayan. Ngayong may dumating na mula sa iyong sekta, kailangan mong ipaalam sa kanila ang sitwasyon sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala, gagawin ng Five Poison Sect ang lahat para tulungan kang tugisin si Daryl at ipaghiganti ang iyong ina. Seryoso ang ekspresyon ni Kendall ngunit kumikinang ang kanyang mga mata sa kagalakan. Daryl, nag-set up ako ng isang malaking kaaway para sa iyo sa pagkakataong ito. Tingnan natin kung paano ka makakaligtas sa siyam na pangunahing kontinente sa hinaharap. Kabanata 3942. Dinala ni Kendall si Veron pabalik sa pangunahing bulwagan. Pagkapasok nila sa bulwagan, nakita nila si Elderwind at ilang iba pa na nakaupo roon, mukhang balisa. Kalahating oras na ang nakalipas, ang matinding labanan sa pagitan ng Heavenly Alliance at ng Carter Clan ay naging mas malala. Nagmamadaling pumunta si Elderwind at ang iba pa sa punong tanggapan ng Five Poison na sekta upang iulat ang tungkol sa sitwasyon. Dahil dito, sinabihan sila ng Five Poison na sekta na hinahabol nina Agatha at Veron ang isang misteryosong lalaki. Wala silang choice kundi manatili sa altar at maghintay ng balita. Miss Lang, mabilis na tumayo si Elderwind at ang iba pa nang makita nilang pumasok sina Veron at Kendall. Pagkatapos ay naiinip na nagtanong si Elderwind, nasaan ang pinuno ng sekta? Nakita ni Elderwind na ang mukha ni Veron ay mapotla at nawalan ng gana. Isang masamang pakiramdam ang kumalat sa kanyang bituka. Ilan pang matatanda ang nakatutok kay Veron, naghihintay ng kanyang tugon. Tumingin muna sa paligid si Veron sa mga matatanda habang napakagatlabi, at saka tumingin kay Kendall para humingi ng tulong. Matapos inumin ang nakalimutang tubig, nakalimutan na ni Veron ang lahat at hindi na makilala ang mga matatanda. Sabi ni Kendall na may pag-aalala sa mukha, Miss Lang, ito ang mga nakatatanda ng Hidden Hero na sekta mo. Ipinagpatuloy niya, hindi mo kailangang maging masyadong malungkot. Dapat mong sabihin sa mga matatanda ang tungkol sa sitwasyon. Hindi na napigilan ni Veron ang kanyang emosyon. Napaluha siya at sinabi kay Elderwind at sa iba pa, patay na ang aking ina. Siya ay nahulog sa bangin. Isang lalaking nakamaskara na nagngangalang Daryl ang gumawa nito. Matapos inumin ang nakalimutang tubig, ang memorya ni Veron ay ganap na walang laman. Pinili niyang paniwalaan ang sinabi ni Kendall sa kanya noon, at ngayon ay sinabi niya ang lahat ng pinaniniwalaan niya kay Elderwind at sa iba pa. Hindi alam ni Veron na nasa ilalim na siya ng kontrol at manipulasyon ni Kendall. Nagulat ang lahat ng matatanda ng Hidden Hero na sekta nang marinig ang balita. Patay na ang Sect Master, at pinatay siya ng isang lalaking nakaitim na tinawag ang kanyang sarili na Daryl. Matapos mawala ang unang pagkabigla, si Elderwind at ang iba pa ay walang katulad na galit. Noong una, may sama ng loob si Daryl kay Veron. Pagkatapos, tinanggihan niya ang panukalang alyansa mula kay Agatha. Hindi niya kailanman sineseryoso ang Hidden Hero na sekta. Ngayon, pinatay niya si Agatha. Dapat nilang ipaghiganti lahat ang pagkamatay ni Agatha. Ikinuyong ni Elderwind ang kanyang mga kamao sa galit at tinanong si Veron, Miss Lang, nasaan ang lalaking nakaitim na pumatay sa Sect Master? Ako, kumunat ang noo ni Veron at hindi alam ang isasagot. Paano niya malalaman ang mga detalye pagkatapos uminom ng Forgotten Water? Pumirma si Kendall at dahan daw ang sinabi, mga nakatatanda, nang matagpuan namin si Miss Lang, wala siyang malay. Tungkol naman sa lalaking nakaitim, nagpadala ako ng mga alagad ng 5 poison na sekta upang hanapin kung saan siya naruroon. Nagkatinginan sina Elderwind at Elderfire at tumahimik. Hindi. Pagkaraan ng halos 10 segundo, sumimangot si Elderwind at sinabing, sa pagkakaalam ko, si Daryl ay palaging diretsyong kumilos. Bakit siya nagsusuot na parang lalaking nakaitim? Tumingin si Elderwind kay Veron at nagtanong, Miss Lang, nakita mo ba ang kanyang mukha nang makipag-away sa kanya ang Sect Master? Umiling si Veron. Napigilan ni Elderfire ang pagkalito at sinabing, napakakaiba, kung ganoon. Sa pagkakaalam namin, umalis si Daryl sa angkan ng Carter ilang araw na ang nakakaraan.
Pumunta daw siya sa rehiyon ng Diyos. Bakit siya biglang pumunta sa Five Elder Poison na sekta? Nang matapos siyang magsalita, tumango si Elderwind at ang iba pa bilang pagsang-ayon. Kinabahan si Kendall. Ang mga nakatatanda ng Hidden Hero na sekta ay hindi ordinaryong tao. Nakikita nila kaagad ang mga butas ng napakabilis. Hindi nagtagal, ninahon siya at nakangiting sinabi, mga nakatatanda, bagamat nakipag-usap. Na kayo kay Daryl, alam mo lang ang hitsura at hindi ang tunay na uri ng tao. Siya ang pinakamatusong lalaking nakilala ko. Sa pagkakaalam ko, maraming taon na ang nakalipas, para makuha ang Dragon Essence, itinago ni Daryl ang kanyang pagkakakilanlan at pumunta sa pamilyang Box sa Miss Lauren para magtrabaho bilang bodyguard. Nang maglaon, matagumpay niyang naaga sa kanila ang Dragon Essence. Nagkatinginan sina Elderwind at Elderfire. Ang Hidden Hero na sekta ay palaging hiwalay sa mundo at hindi pa kasali sa mundo ng mga cultivator hanggang kamakailan, kaya wala silang masyadong alam tungkol sa nakaraan ni Daryl. Ito ang unang pagkakataon na narinig nila ang tungkol sa kwento ng Dragon Essence. Kabanata 3943. Nang makita ang mga ekspresyon ni Elderwind at ng iba pa, ngumiti si Kendall at dahan-daang sinabi, kaya, tusong tao si Daryl. Noon, nagawa niyang makalusot sa pamilyang Box para agawin ang Dragon Essence. Ngayon, siguradong kaya na niyang magkaila ang kanyang sarili, at pumunta sa Five Poison na sekta para atakihin ang Sect Master Mu. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang mukha ni Elderfire ay walang kapantay na puno ng galit. Hinampas niya ng malakas ang mesa at sumigaw, kung ganoon, malamang si Daryl ang mamamatay tao, wala siyang hinanakit sa isang sekta, at gayon pa man ay napakasama niya sa mga bagay na ginawa niya. Hindi titigil ang ating sekta hanggang sa wakas ay napatay natin siya at naghiganti sa ating Sect Master. Galit din si Elderwind at ang iba pa. Lahat ng palatandaan ay nakaturo na si Daryl ang pumatay sa Sect Master. Paanong hindi sila magagalit? Hindi nila alam na tuluyan na silang naligaw ni Kendall. Hindi pinatay ni Daryl si Agatha. Sa halip, siya ay kinain ni Archfiend Antigonus para sa kanyang purong yin na katawan. Miss lang. Dahan-daang lumabas si Elderwind na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Sinabi niya kay Veron, ang aming Sect Master ay namatay ng malungkot, ngunit hindi kami mabubuhay ng isang araw na walang pinuno. Miss Lang, ikaw ay matalino at may talento. Mangyaring kunin ang posisyon ng Sect Master. Nang matapos siyang magsalita, sumang-ayon si Elderfire at ang iba pa sa sinabi niya. Tama si Elderwind. Miss Lang, mangyaring kunin ang posisyon ng pinuno ng sekta. Si Veron ay hindi masaya kahit na ang mga matatanda ay nagpahayag ng kanilang suporta sa kanya. Sa halip, mukhang nalilito siya. Pagkatapos uminom ng nakalimutang tubig, nakalimutan na niya ang lahat ng nangyayari sa Hidden Hero na sekta. Gayunpaman, hindi makatanggi o makalaban si Veron sa sitwasyong nasa harapan niya. Tumango siya at sinabing, okay. Flop. Nang makitang pumayag siya, lumuhad si Elderwind at ang iba pa ng walang pag-aalinlangan. Lahat ng puri sa ating bagong Sect Master. Itinaas ni Veron ang kanyang kamay at malumanay na sinabi, mga matatanda, ipadala ang aking utos na. Tugisin si Daryl sa lalong madaling panahon at ipaghiganti ang aking ina. Oo, Sect Master. Sabay-sabay na nag-echo si Elderwind at ang iba pa. Ngumiti si Kendall. Iyon ay naging mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Ngayong naging bagong Sect Master na si Veron ng Hidden Hero na sekta, magagamit siya ni Kendall para harapin pareho si Daryl at ang Carter clan. Isang gwapong figure ang dahan-daang pumasok sa bulwagan. Si Skyler iyon. Miss Lang. Dahan-daang lumapit si Skyler sa kanya at sinabi kay Veron, ako ay humihingi ng paumanhin sa nangyari sa nanay mo. Pakiusap, patawarin mo ako. Magalang niyang sabi, pero parang yelo ang lamig ng mga mata niya. Bago ito, nagpadala na si Kendall ng isang tao para sabihin kay Skyler ang lahat ng detalye. Tumango si Veron ngunit hindi sumagot. Lumulubog pa rin siya sa kalungkutan. Mga matatanda, lumingon si Skyler kay Elderwind at sa iba pa at nagtanong, kumusta ang mga bagay sa Heavenly Alliance at ang Carter clan? Swoosh! Nang marinig ang tanong ni Skyler, nagkatinginan si Elderwind at ang iba pa. Huminga ng malalim si Elderwind at dahan-daang sinabi,
ang Heavenly Alliance ay may ganap na kalamangan sa sitwasyong ito. Nang matapos siyang magsalita, sumigaw ang mainitan ng ulo na si Elder Fire, pinatay ni Daryl ang aming pinuno ng sekta, at karma lamang na nawasak din ang kanyang angkan ng pamilya Carter. Ngumiti si Skyler at sinabi kay Elder Fire, ang nakatatanda na ito dito ay may malinaw na pagkakaiba kung sino ang dapat niyang mahalin at kung sino ang dapat niyang kamuhian. Talagang mayroon siyang tunay na karakter. Habang nagsasalita siya, tumingin si Skyler kay Veron at nagtanong, ano ang plano mo para dito? Nawala nang masabi si Veron. Napakagat siya sa labi niya. Kagagaling lang niya sa Sect Master, paano siya magkakaroon ng karanasan sa pagharap sa ganoong sitwasyon. Hindi napigilan ni Elder Fire na magtanong, Sect Master, may kailangan pa bang mag-alinlangan? Pinatay ni Daryl ang iyong ina. Maaari nating samantalahin ang pagkakataong ito para sirain ang angkan ng Carter. Ang puso ni Elder Fire ay napuno ng matinding galit. Si Elder Wind naman ay sumimangot at umiling. Hindi ito nararapat. Alam ng buong Nine Mainlands na ang ating hidden hero na sekta at ang Heavenly Alliance ay may masamang dugo sa pagitan natin. Kung tutulungan natin ang Heavenly Alliance na sirain ang angkan ng Carter, tiyak na sisisihin tayo ng ibang mga sekta dito. Hindi nasisiyahan si Elder Fire. Sabi niya sabay tingin, kung ganoon, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Ako, ibinuko ni Elder Wind ang kanyang bibig at natahimik sandali. Tama, lahat sila ay natigil sa isang atsyara. Parehong may masamang dugo ang makalangit na alyansa at ang angkan ng Carter sa hidden hero na sekta. Sa kasong ito, hindi nila matutulungan ang magkabilang panig dito. Kabanata 3944. Halos hindi mapigilan ni Skyler ang pagngiti. Lumapit siya at inaliw ang karamihan, mga nakatatanda, huwag kayong magalit. Talagang napakasimple lang iyon. Ang Heavenly Alliance at ang Carter Clan ay naglalaban sa loob ng mga araw at gabi. Ngayon, sila ay medyo ginugol. Kahit na ang Heavenly Alliance ay may kalamangan ngayon, naubos na nito ang maraming lakas nito. Dahil ang magkabilang panig ay ang mga kaaway ng ang iyong sekta. Ang pinakamahusay na paraan ay talunin silang lahat. Nagkatinginan sina Elder Wind at Elder Fire nang marinig ang sinabi ni Skyler. Bagamat hindi masama ang pamamaraan ni Skyler, ang Heavenly Alliance at ang angkan ng Carter ay hindi mahinang puwersa. Malamang na mahirap talunin silang lahat kung ang hidden hero na sekta ay kumilos ng mag-isa. Napansin ni Kendall na tahimik sa tabi nila ang kanilang pag-aalala. Ngumiti siya at sinabing, huwag mag-alala, mga elder. Hanggat handa kayo, ang Five Poison na sekta ay ganap na susuportahan kayo sa gawaing ito. Nag-isip sandali si Elder Wind at hindi kaagad sumagot. Tumingin siya kay Veron at nagtanong, Sect Master, ano ang sa tingin mo? Ako, pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, tumingin si Veron kay Kendall at sinabing, sa palagay ko ay hindi ito magiging problema sa tulong ng 5 sekta ng lason. Unti-unting naging determinado ang tingin ni Veron habang nagsasalita. Inutusan niya, ikalat ang aking mga salita. Agad na pakilyusan ang lahat ng mga tao ng hidden hero na sekta na sumali sa labanan sa lalong madaling panahon at talunin ang parehong Heavenly Alliance at ang Carter na clan. Oo, Sect Master. Sa sandaling matapos magsalita si Veron, tumanggaw si Elder Wind at pagkatapos ay mabilis na nagtungo upang gawin ang naaangkop na paghahanda. Pagkalipas ng ilang minuto, 10,000 tao mula sa hidden hero na sekta ang mabilis na nagtipon at nagtungo sa larangan ng digmaan. Kasabay nito, tinipon din ni Kendall ang 10,000 mga elite ng Five Poison na sekta at sinundan sila ng mabuti. Sa kabilang banda, sa rehiyon ng Diyos, sa kwarto ng Jade Fairyland, pabalik-balik na naglakad si Daryl, kinakabahan at naiinip. 2 oras na nawala si Prinsesa Dorothy, ngunit wala man lang balita mula sa kanya. Posible bang natagpuan siya noong kinuha niya ang glazed water? Correct. Nang mawala si Daryl sa iba't ibang sabi-sabi at haka-haka, marahang itinulak ang pinto, at pagkatapos ay mabilis na pumasok sa silid ang isang payat na figure. Nakasuot siya ng napakarilag na mahabang damit at mukhang hindi kapani-paniwalang maganda. Si Prinsesa Dorothy yun. Mukha siyang kalmado na may hawak na 2 bag sa kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kaba. Nang makita si Prinsesa Dorothy, nakahinga ng maluwag si Daryl at ngumiti, sa wakas, nakabalik ka na.
Nakuha Mob A ang glazed water. Wala sa mood si Prinsesa Dorothy na magsalita ng walang kaparirikon, inihagis niya ang isa sa mga bag kay Daryl at sinabing, nasa loob nito ang glazed water. May isang set ng damit doon. Magpalat ka na agad. Binuksan ni Daryl ang pakete at nakita ang isang bote ng jade, na puno ng light blue na likido, at isang set ng guard armor. May kantab na tubig. Tuwang-tuwa si Daryl nang makita ang bote ng jade na may mapusyaw na asol na likido. Bagamat dumaan siya sa ilang mga paikot-ikot sa makadiyos na rehiyon sa pagkakataong ito, sa wakas ay naabot na niya ang kanyang layunin na makuha ang glazed water. Tuwang-tuwa, kinuha ni Daryl ang baluti at tinanong, para saan ito? Ang Jade Fairyland ay binabantayan ng husto. Kung hindi ka magtatago ng sarili mo, hindi ka makakalabas. Magpalat ka ng damit dali. Pagkatapos, lumingon siya na may naiinip na tingin, hindi na tumitingin kay Daryl. Mag-disguise kayo. Natigilan muna si Daryl, at pagkatapos ay tahimik na tumango. Bilang pagsang-ayon, kahit na si Prinsesa Dorothy ay tila hindi masupol at hindi makatwiran, siya ay matalino sa mga bagay na mahalaga. Mabilis na nagpalit ng armor si Daryl at ngumiti, sige. Sinulyapan siya ni Prinsesa Dorothy at malamig na sinabi, oras na para magpalit ako ng damit. Tumalikod ka at huwag mo akong silipin. Kung hindi, huhukayin ko ang iyong mga mata mula sa iyong mga saksakan. Nabaluktot ang kanyang magandang mukha sa paghamak habang nagsasalita. Kung hindi niya kailangang maglakbay sa siyam na pangunahing kontinente upang makita si Grunt, hindi siya pupunta sa silid ni Daryl upang magpalit ng kanyang damit. Kasalanan ni Daryl ang lahat, kaya hindi siya nag-abalang magkaroon ng magandang ugali sa kanya. Hindi nasiyahan si Daryl sa mga sinabi ni Prinsesa Dorothy. Hindi ko kasalanan na nasa ganitong sitwasyon tayo, pero ang trito sa akin ni Prinsesa Dorothy ay parang alipin. Bakit? Hindi lumingon si Daryl, bagkus ay tinignan niya si Princess Dorothy pataas at pababa. Sumang-ayon siya na ang kay Prinsesa Dorothy ay may magandang hubog ng katawan at sobrang perpekto. Kabanata 3945. Hindi na maganda ang lagay ng loob ni Prinsesa Dorothy, at mas lalo siyang nagalit nang makita niyang nakatitig si Daryl sa kanya nang hindi kumukurap. Malamig na sabi niya, Daryl, kung patuloy mo akong tinitingnan ng ganito, sa tingin mo ba hindi kita papatayin? Sabi ni Daryl na may mahinang ngiti, kung papatayin mo ako, sino ang magdadala sa iyo sa siyam na pangunahing kontinente para hanapin si Grunt? Patuloy ni Daryl na may mapang-uyam na tingin, at hayaan mo akong linawin na hindi talaga ako interesado sa iyo. Alam mo, sa siyam na pangunahing kontinente, marami akong kaibigang babae, lahat sila ay magaganda, maamo at elegante, talaga namang mas mahusay kaysa sa iyo. Kahit na gusto mo talagang tingnan kita, hindi rin ako papayag. Pagkasabi ng huling pangungusap, pumikit si Daryl. Ikaw, namula ang mukha ni Prinsesa Dorothy sa galit. Naisip niya, nakakailang asno. Siya yung nag-take advantage sa akin tapos ngayon may sinasabi siyang sarcastic. Gayunpaman, nakita ni Prinsesa Dorothy na ganap na walang hiya si Daryl, wala na siyang magagawa o masabi. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang umasa sa kanya upang pumunta sa siyam na pangunahing kontinente. Kinagat niya ang labi at nagsimulang magpalit ng damit. Sa wakas, nagpalit siya ng damit at mat-array na sinabi kay Daryl, kung gayon, pwede na tayong lumabas. Ngunit bago umalis sa Jade Fairyland, kailangan mong makinig sa akin. Kung makakasalubong mo ang sinumang nagpapatrulyang gwardya, huwag kang magsalita ng kahit ano. Dahil lumaki siya sa Jade Fairyland, alam ni Prinsesa Dorothy ang kapaligiran dito tulad ng likod ng kanyang kamay. Natatakot lang siya na hindi makikipagtulungan si Daryl. Okay, ikaw ang bahala. Nakangiting tumango si Daryl. Pagkatapos ay sinundan niya si Prinsesa Dorothy palabas ng silid. Nang nasa labas na sila, hindi napigilan ni Daryl ang paghinga nang makita ang eksenang nasa harapan niya. Gabi na, ngunit dahil sa nalalapit na kasal, maliwanag pa rin ang buong Jade Fairyland. Marami pa ring katulong ang abala sa pag-aayos ng venue ng kasal. Sa kasong ito, sina Prinsesa Dorothy at Daryl ay kinuha bilang isa sa mga abalang tagapaglingkod, na hindi nagduda sa kanila. Hindi nagtagal, nakarating na sila malapit sa pintuan sa likod ng Jade Fairyland. Bumangon ang diwa ni Princess Dorothy. Lamaambot ang kanyang tono, kapag nakalabas na tayo sa pintong ito,
lalabas na tayo ng Jade Fairyland. Tumango naman si Daryl sa sobrang tuwa. Sa wakas, makakaalis na rin siya. Gayunpaman, sa eksaktong sandaling ito, ang mga tunog ng pagyanig ng lupa ay nagmula sa labas, at pagkatapos ay isang malaking figure ang lumitaw sa harap nila. Nagulat si Daryl at tuluyang natulala nang makita ang bagay na iyon. Ang malaking figure ay higit sa 3 metro ang taas at mukhang isang itim na oso. Ang ulo nito ay parang kailan, at ang mga paa nito ay katulad ng sa unggoy. Bukod dito, ang buhok nito ay pinaghalong ginto at pilak. Ano ang bagay na ito? Parang may hawig ito, ngunit wala rin sa parehong oras. Kunmeng. Habang si Daryl ay nagrereklamo sa kanyang ulo, si Prinsesa Dorothy ay nanginginig at napaungol sa mahinang boses. Bumakas ang takot sa kanyang mga mata. Kumunot ang noo ni Daryl at nagtanong, ano? Napamulat siya ng mata at sinulyapan si Daryl para siyang tanga. Hindi mo man lang alam kung ano yun. At ikaw ang siyam na Heaven Sage. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, nagpatuloy siya, pagkatapos. Hatiin ni Pango ang universo, maraming mga engkantadong hayop ang isinilang dito. Ang pinakasikat ay ang 4 na Enchanted Beast, Green Dragon, White Tiger, Red Sparrow at Black Tortoise. Bagamat ang Kunmeng ay hindi kasing sikat ng 4 na Enchanted Beast, hindi siya mahinang hayop. Hindi lang makapangyarihan si Kunmeng, kundi sobrang tapat din. 5,000 taon na ang nakalilipas, nang ang rehiyon ng Diyos ay nabuo pa lang, ganap na siyang pinaamo ng mga Diyos. Nang maglaon, siya ang naging itinalagang hayop ng aking ama. Sa pagtatapos ng kanyang pananalita, tumingin siya kay Kunmeng, na gumagala sa labas ng pinto. Isang komplikadong ekspresyon ang bumungad sa kanyang maselang mukha. Karaniwan, pinapapunta siya ng tatay ko sa labas para mag-inspeksyon sa makadiyos na rehiyon. Kasama ang mga nagpapatrulyang sundalo. Pero ngayon, nakaayos na siya sa Jade Fairyland. Mukhang hindi na tayo makakaalis dito. Natigilan si Daryl at sinabing, mukhang tanga ang halimaw na ito. Kung tayo ay pumuslit, hindi niya tayo mapapansin. Umiling si Prinsesa Dorothy at sinabing, hindi mo dapat alam na mayroon siyang matalas na pangunawa, lalo na sa akin. Nasubaybayan niya akong lumaki. Kahit ano pa ang hitsura ko, kung ano ang man ang aking dinisguise noon, masasabi niya sa isang tingin lamang. Ganito ba talaga ito kalakas? Napatulala si Daryl. Kung gayon, hindi ba siya makakaalis ngayon? Ewo, si Kunmeng, na gumagala sa labas ng pinto, ay tila naramdaman ang presensya ni Prinsesa Dorothy. Lumingon siya at napatitig ang mga mata sa kanya. Kabanata 3946. Nanginginig si Prinsesa Dorothy at mabilis na sinabi kay Daryl, bilisan mo, tumakbo. Nang matapos siyang magsalita ay tumalikod na siya at tumakbo patungo sa palasyo na hindi kalayuan dito. Hindi niya hinayaang mahanap siya ni Kunmeng. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip kung alam ng kanyang ama ang sitwasyon. Mahigpit na sumunod si Daryl sa likuran ni Prinsesa Dorothy nang walang pag-aalinlangan. Pumalakpak, pumalakpak. Pumalakpak. Hinabol ni Kunmeng ang dalawa nang makitang tumalikod sina Prinsesa Dorothy at Daryl at tumakbo palayo. Lalong nabalisa si Prinsesa Dorothy. Nang makita ang papalapit na si Kunmeng, hiniling niya kay Daryl na sumugod sa palasyong nasa harapan niya. Ang palasyong ito ay tinawag na Royal Food Palace, kung saan ang pagkain ay inihanda ng Royal Kitchen. Habang papalapit ang kasal, napuno ito ng mga kakaibang sangkap ng pagkain. Sa sandaling pumasok si Daryl sa lugar, naramdaman na lamang niya ang ilang nakakalasing na pabango. Natulala si Daryl. Tunay na alam ng siyam na Heaven Emperor at Empress Heidi kung paano mag-enjoy sa kanilang sarili. Marahil ay may 10,000 delicacy sa Royal Food Palace na hinding-hindi nila matatapos kahit sa loob ng ilang taon. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Nabalitaan niyang dumating na rin si Kunmeng sa labas ng Royal Food Palace. Gayunpaman, ayon sa mga alituntunin ng Jade Fairyland, siya ay isang enchanted beast at hindi makapasok sa Royal Food Palace, kaya maaari lamang siyang magbantay sa labas ng gate ng palasyo. Dumaan ang isang grupo ng mga nagpapatrulyang sundalo at sumugod nang makita ang biglaang kaguluhan. Anong nangyari? Mukhang may pumasok sa Royal Food Palace. Kaya naman nagtagal si Master Kunmeng sa labas ng pinto. Pumasok tayo sa loob at tingnan natin.
Pagkatapos ng ilang talakayan, sunod-sunod na pumasok sa Royal Food Palace ang ilang nagpapatrulyang sundalo. Parehong umakyat ang kanilang pagkabalisa. Nakita ni Daryl ang isang mahabang jade table sa hindi kalayuan, na natatakpan ng mahabang tablecloth, kung saan inilagay ang 12-12 ng mga delicacies. Gumapang siya sa ilalim ng mesa nang walang pagdadalawang isip. Napakahaba ng mantle na halos umabot na sa lupa. Ito ay isang magandang lugar upang itago. Pagpasok niya, sinigawan niya si Prinsesa Dorothy, "Pasok ka." Sandaling nag-alinlangan si Prinsesa Dorothy, at puno ng pagmumuni-muni ang kanyang maselang mukha. Bilang isang prinsesa, paano niya ilalagay ang sarili sa isang sitwasyon kung saan kailangan niyang magtago sa ilalim ng mesa sa Royal Food Palace? Gayunpaman, kung sila ay natuklasan ng mga sundalo na nagpapatrol, ang kanilang plano ng pagtakas sa lugar na ito ay ganap na mapapawi. Agad siyang yumuko at pumunta sa ilalim ng mesa kasama si Daryl. Gayunpaman, makitid at masikip ang espasyo sa ilalim ng mesa. Sa sandaling pumasok si Prinsesa Dorothy, direktang dumulas siya sa mga bisig ni Daryl. Nang yakapin ni Prinsesa Dorothy, natigilan si Daryl at hindi napigilan ang sarili kundi huminga ng malalim. Napakalambot niya at napakabango. Dahil sa kahihiyan at galit, gustong lumabas ni Prinsesa Dorothy, ngunit nang maisip niya ang mga sundalong nagpapatrolya sa paligid, kailangan niyang pigilin ang kanyang galit at bumagsak ang kanyang katawan. Masyado na siyang nanlumo sa naiisip niya lang. Pinlano niyang pumunta sa Siyam na pangunahing kontinente kasama si Daryl at kalimutan ang mga nakaraang hindi kasiya siyang alaala, ngunit hindi niya naisip na kailangan niyang maging pisikal na intimate sa kanya bago umalis sa Jade Fairyland. Habang iniisip niya ito, lalo siyang naagrabyado. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, "Daryl, layuan mo nga ako. Ito ay isang maliit na lugar. Paano ako lalayo sa'yo? Baka makita pa ako ng ibang tao dito. Kung ganoon ay huwag kang gagalaw." "Paano ako nakagalaw? Ikaw ang kumikapit. Ikaw." "Siya." Malapit na ang mga kawal. Pagtiisan muna natin. Pagkaraan ng mahabang panahon, ilang sundalo ang naghanap sa paligid at umalis nang walang nakitang kaina. Hinala, nang marinig ang mga yabag na nawala, nakahinga ng maluwag si Daryl. Naramdaman din ni Prinsesa Dorothy ang kagayang pakiramdam. Kakalabas lang nilang dalawa mula sa ilalim ng mesa. Gayunpaman, isang mahinang tunog ng mga yabag ang pumasok sa silid, at maya-maya sa mesa. Bumibilis ang tibok ng puso nilang dalawa. Nahanap na ba ang kanilang kinaroroonan? Sa sobrang kaba ni Daryl at Prinsesa Dorothy, narinig nilang isa-isang binabaliktad ang mga kakanin sa mesa. Pagkatapos ay may dumampot sa kanila at nagsimulang tikman ang pagkain. Kumakain ng pagkain ang lalaki at napabuntong hininga, marunong talaga ang Siyam na Heaven Emperor kung paano mag-enjoy. Pati ang midnight snack niya ay napakarangya. "Susubukan ko muna ang ilan dito." Natigilan naman si Daryl. Sino ang napakalakas ng loob na nakawin ang midnight snack ng Siyam na Heaven Emperor? Kabanata 3947. Kasabay nito, lubos na nabigla si Daryl nang maramdaman niya ang lakas ng kabilang partido sa kabilang side ng tablecloth. Ito ay napakahusay at hindi maarak na hindi niya moari ang mga dulo nito. Ang lalaki sa labas ay patuloy pa rin sa lobo sa kanyang pagkain, tinitikman ito at hinahangaan ito. Ang sarap nitong cake, ham, ang bango ng alak. Sunod-sunod ang mga bulalas, at si Daryl ay medyo nabigla ngunit nakikiusyoso. Naisip niya, sino ang taong ito? Napakalakas niya, pero pumupunta siya sa Jade Fairyland para magnakaw ng pagkain. Si Prinsesa Dorothy ay may komplikadong ekspresyon sa kanyang magandang mukha, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Masyadong mayabang ang taong ito. Pumunta talaga siya sa Royal Food Palace para magnakaw ng pagkain. Maliwanag na hindi niya sineseryoso ang royal family ng makadiyos na rehiyon. Hinabol siya ni Kunming, nagtatago. Sila ni Daryl sa ilalim ng mesa, na nagpasiklab na sa kanyang galit. Nang makita niyang may pumasok para magnakaw ng pagkain, sumabog ang kanyang galit. Tuluyan na niyang nakalimutan ang sitwasyong kinalalagyan niya nang umabot sa ulo niya ang galit. Lumabas siya sa ilalim ng mesa at sumigaw, "Sino ka? Napakatapang mong magnakaw ng pagkain dito." Nagulat si Daryl na hindi nakapagsalita. Masyadong mapusok si Prinsesa Dorothy. Kung lumabas siya ng ganito, malalantad ba ang kanyang kinaroroonan?
Bulong niya sa kanyang puso, at lumabas sa mesa na walang magawa sa kanyang mukha. Sino ka? Nagulat ang magnanakaw nang marinig ang sigaw ni Prinsesa Dorothy. Muntik na siyang tumalon. Mula sa lupa, pabalik-balik ang tingin niya kina Daryl at Princess Dorothy. Pinagmamasdan din nina Daryl at Princess Dorothy ang magnanakaw. Ang magnanakaw pala ay isang matanda na may puting buhok at mahabang balbas. Naka-gray na robe siya at mukhang mataba at mabait. Hindi siya nagpakita ng anumang puot. Mahirap para sa kanya na magmukhang nakakatakot sa kanyang pulang ilong. Napansin ni Daryl na may mahinang marka ng mapalad na ulap sa pagitan ng mga kilay ng matanda. Hindi napigilan ni Daryl ang pagsimangot at ang puso niya ay agad na napuno ng maraming pagdududa. Ito ang Jade Fairyland, isang ipinagbabawal na lugar sa rehiyon ng Diyos. Mukhang hindi sa lugar na ito ang matandang naka-gray na ito. Sino siya at saan siya nanggaling? Nang nalulubog pa rin si Daryl sa kanyang pagtataka, natauhan ang matandang naka-gray at tumawa. Nagulat ako. Akala ko nahanap na ako ng mga sundalo sa labas. Kayong dalawa ay talagang bata-bata pa na magkasintahan. Nakita ng matanda na nagtatago sila sa ilalim ng mesa, at subconsciously niya naisip na sila ay nagde-date. Biglang namula ang mukha ni Prinsesa Dorothy sa kahihiyan. Nagtaas baba siya ng tingin sa matandang naka-gray. Sa wakas, nahulog ang kanyang mga mata sa mapalad na marka ng ulap sa pagitan ng mga kilay ng matanda. Ikaw ba ay isang immortal mula sa mga panlabas na rehiyon? Puno ng gulat ang boses niya. Nabatid na sa labas ng makadiyos na rehiyon, mayroong isang mas malawak na mundo ng walang bisa. Sinabi na pagkatapos na hatiin ng pango ang universo, maraming makapangyarihang immortal na tumalon palabas ng rehiyon ng Diyos at nagtanim sa mga lugar sa labas ng siyam na pangunahing kontinente. Sa makatuwid, tinawag silang mga immortal. Sila ay makapangyarihan sa lahat at mas malakas kaysa sa mga Diyos sa rehiyon ng Diyos. Gayunpaman, ang mga immortal na ito ay walang malasakit sa katanyagan at kayamanan at nakatuon sa paglilinang dahil hindi sila kailanman nakilahok sa mga usapin ng makadiyos na rehiyon o mga tao. Ang mga immortal na ito ay may napakalinaw na katangian, iyon ay, may espesyal na marka sa pagitan ng kanilang mga kilay. Narinig na ni Prinsesa Dorothy ang mga alamat tungkol sa mga immortal mula pa noong bata pa siya, ngunit hindi pa niya nakita ang mga ito. Nang makita niya ang mapalad na marka ng ulap sa pagitan ng mga kilay ng matanda, agad niyang naisip ang mga immortal mula sa lahat ng mga kwentong narinig niya. Ang Jade Fairyland ay binabantayan ng husto. Kung makapasok ang matandang ito sa Royal Food Palace nang hindi naaabala ang mga nagpapatrulyang gwardya, tiyak na pambihira ang kanyang lakas. Walang duda na isa siyang immortal. Isang immortal. Natigilan si Daryl. Ano ang mga nilalang na ito? Bakit hindi niya narinig ang mga ito noon? Tanong ni Daryl sa mahinang boses, ano ang ibig sabihin ng isang immortal? Naiinip na sinabi ni Prinsesa Dorothy na may hitsura ng panghahamak sa kanyang mukha. Tinatawag mo ang iyong sarili na siyam na Heaven Sage. Hindi mo man lang ba narinig ang tungkol sa mga immortal? Nakasulat sa buong mukha niya ang pang-aalipusta, ngunit sinabi pa rin niya kay Daryl ang sagot sa tanong nito. Natigilan si Daryl sa paliwanag ni Prinsesa Dorothy. Tinitigan niya ang matandang nasa harapan niya, hindi siya nakaimak ng matagal. Ang akala niya ay isa lamang siyang sakam na magnanakaw, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas ang pagkatao niya. Kabanata 3948. Sa sandaling iyon, humagalpak sa tawa ang matanda at pinuri, maganda ang iyong mata. Mahuhulaan mo kaagad ang aking pinanggalingan. Oo, ako ay mula sa mundo ng walang kabuluhan, at ang pangalan ko ay Jade Immortal. Kamakailan lamang, ako ay may naglalakbay ako sa siyam na pangunahing kontinente. Nang dumaan ako sa makadiyos sa rehiyon at nakita ko ang mataong enerhiya dito. Na-curious ako at nagpasya akong pumasok at tingnan. Noon ko nalaman na ang Nine Heaven Emperor ay ikakasal ang kanyang anak. Namula si Jade Immortal at nahihiyang sinabi, hindi niyo dapat alam na dalawa ang hilig ko sa buhay. Ang isa ay ang magtanim, at ang isa ay ang makatikim ng mga masasarap na pagkain sa mundo. Naamoy ko lang ang halimuyak ng pagkain dito, kaya ko nagawa, hindi ko tinulungan ang sarili ko pero. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, kinuha ni Jade Immortal ang isang piraso ng cake at inilagay ito sa kanyang bibig, na sarap na sarap. Hindi mapigilan ni Daryl na matawa sa katarantaduhan nitong lahat.
Bagamat mukhang matanda na si Jade Immortal, napaka-interesante ng mga sinabi niya. Para siyang bata na ayaw lumaki. Lihim na gamaan ang loob ni Prinsesa Dorothy nang maramdaman niya ang sinseridad ni Jade Immortal. Dahil nakalusot din siya, hindi niya kailangang mag-alala na malantad ang kanyang kinaroroonan. Patawarin mo ako, sabi ni Jade Immortal sa pagitan pagkagat, hindi ko alam na nagde-date kayong dalawa sa ilalim ng mesa kanina lang. Ako ay humihingi ng paumanhin dahil naabala kita. Patawarin mo ako. Habang nagsasalita siya, nagtataka. Siyang nagtanong, maaari ba akong magtanong, sino kayong dalawa? Ngumiti si Daryl at sumagot, ako ay si Daryl. Siya naman ay si Prinsesa Dorothy. Katulad ni Prinsesa Dorothy, binitawan na rin ni Daryl ang kanyang bantay. Kung tutuusin, hindi taga dito si Jade Immortal at wala silang conflict of interest, kaya hindi na kailangang itago ang kanyang identity. Napangiti si Jade Immortal matapos marinig ang mga pagpapakilala at sinabing, kaya ikaw ang bride at ang groom para sa kasal bukas. Bago pumasok sa Royal Food Palace para magnakaw ng masasarap na pagkain, nakarinig si Jade Immortal ng ilang pag-uusap sa mga maids, kaya alam niya ang tungkol kay Daryl at Princess Dorothy. Panunukso ni Jade Immortal na may mapaglarong kislap sa kanyang mga mata, ang ganda ng relasyon ninyong dalawa. Bukas gaganapin ang kasal, pero palihim kayong nagde-date dito, ngayon. Haha, totoo na ang mag-asawa ay isang bagay, na ang lahat ay may inggit. Nang matapos magsalita si Jade Immortal, namula ang mukha ni Prinsesa Dorothy. Tinadyakan niya ang kanyang mga paa bilang pagtanggi at sinabing, ikaw, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Sino ba naman ang gustong makipag-date sa kanya? Pinandilatan niya si Daryl sa kanyang emosyonal na ipu-ipu ng kahihiyan at galit. Si Daryl ang nagdala sa kanya sa hindi pagkakaunawaan na ito. Nahihiyang ngumiti si Daryl nang mapait at sinabi kay Jade Immortal, Sir, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi tayo nagde-date. Natigilan si Jade Immortal. Napuno ng pagdududa ang kanyang mga mata. Kung hindi kayo nanliligaw, bakit kayo nagtatago dito? May kawili-wili ba sa ilalim ng mesa? Kasama niyan, pupunta na sana siya sa ilalim ng table at tingnan. Nalilito si Daryl kung iiyak o tatawa. Si Jade Immortal ay nanatiling mapaglaro sa gayong katandaan. Pipigilan sana siya ni Daryl, ngunit gumapang na si Jade Immortal sa ilalim ng mesa. Maya-maya, lumabas siya at bamulong, napakaliit ng espasyo sa loob. Wala naman doon. Habang nagsasalita si Jade Immortal, hinimas niya ang kanyang balbas at mariing sinabi, kayong dalawang bata ay nagsisinungaling sa akin. Ito ay isang petsa, ngunit ayaw mong aminin ito. Namula si Prinsesa Dorothy at sinabing, dito tayo nagtatago dahil kailangan nating tumakas mula sa Jade Fairyland. Siya ay tumuro at pagkatapos ay sinabi ni Daryl, hindi ko talaga siya gusto. Paano ko siya pakakasalan at makikipag-date kung wala naman akong nararamdaman para sa kanya? Nang matapos magsalita si Prinsesa Dorothy, pumayag naman si Daryl, opo, ginoo. Na-misunderstood mo talaga kami. Magkasama kaming tatakas sa kasal. Hindi talaga ito tulad ng iniisip mo. Ano, magkasamang tumakas mula sa kasal. Natigilan si Jade Immortal. Tumingin siya kay Daryl at saka tumingin kay Prinsesa Dorothy. Ang gulo ng isip niya. Ito ay hindi kakaiba para sa isang lalaki na tumakas mula sa kasal. Ngunit sa pangkalahatan, ang pagtakas mula sa kasal ay karaniwang iisa lamang, lalaki man o babae, at ito ang unang pagkakataon na ang isang lalaki at isang babae ay parehong tumatakas sa kasal. Napakalaking mundo, lahat ng mga posibilidad. Nang makita ang pagtataka sa mukha ni Jade Immortal, huminga ng malalim si Daryl at sinabing, Ginoo, isang ganap na hindi pagkakaunawaan ang aming kasal. May kalaguyo si Princess dito, at babalik ako sa Siyam na pangunahing kontinente. Ipinaliwanag ni Daryl ang hindi pagkakaunawaan. Siyempre, itinago niya ang mga intimate na detalye kay Prinsesa Dorothy. Kabanata 3949 na may katuturan. Biglang tumango si Jade Immortal. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang may napagtanto. Nabalitaan ko na ang Siyam na pangunahing kontinente ay isang malawak na lupain ng masaganang yaman at masasarap na pagkain. Totoo ba iyon? Tumango si Daryl at sinabing, tama, lahat ng Siyam na kontinente ay may kanya-kanyang kaugalian at kultura, hindi pa banggitin ang dami ng mga lokal na delicacy.
Ang mga mata ni Jade Immortal ay kumikinang sa pananabik habang hinahampas niya ang kanyang mga labi sa pananabik. Napangiti si Daryl nang makita iyon. Yung mata ko na walang kamatayan, natutuwa nang marinig ang tungkol sa pagkain. Kawili-wiling lalaki, napaisip si Daryl. Si Prinsesa Dorothy naman ay nababalisa na. Paano ka pa magkakaroon ng oras at lakas para makipag-chat tungkol sa pagkain kasama si Jade Immortal? Isip niya habang kinukurot ang braso ni Daryl. Aray, hingal na hingal si Daryl habang nakatitig kay Prinsesa Dorothy. Para saan yan? Natigil kami dito, pero may mood ka pa ring makipag-chat tungkol sa pagkain. Ano ang iniisip ni Grandmaster, na nagbibigay sa iyo ng titulong Nine Heaven Sage? Saway sa kanya ni Prinsesa Dorothy. Bumitiw na tumitig si Daryl sa malayo nang makita niya ang Kunming na tumatakbo sa labas ng pasukan ng Royal Food Palace. Tumalon si Daryl at sinabing, "Senyor, nagagawa mo bang gambalain ang Kunming na tumatakbo sa labas? Kung tutulungan mo kaming umalis sa Jade Fairyland, gagantihan kita ng masasarap na pagkain sa siyam na pangunahing kontinente." Ang siyam na pangunahing kontinente ay puno ng mga delicacy. Ang gaya na kontinente ay may sarili nitong nangungunang 10 specialty na pagkain nilagang baboy, steamed preserved meat, hazel hen na soup. Talaga, si Jade Immortal ay sumigla sa sigasig. Si Jade Immortal ay walang intensyon na tulungan si Daryl. Kung tutusin, dumaan lang sila sa buhay ng bawat isa. Gayunpaman, ang kanyang pagmamahal sa pagkain ay higit sa lahat. Natukso siya nang marinig ang pangalan ng mga ulam. "Senyor, ikaw ay isang master, hindi ako nangangahas na linlangan ka." Seryosong tumanggaw si Daryl. Tuwang-tuwa si Jade Immortal. Aniya sa lubos na pagtitiwala, ang pag-alis sa Jade Fairyland ay isang piraso ng cake. Pagkatapos, dahan-dahang itinaas ni Jade Immortal ang kanyang mga kamay patungo sa langit. Swoosh! Isang mahiwagang sinag ng liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Jade Immortal. Unti-unting lumawak ang liwanag, kalaunan ay nakapalibot kay Daryl at Princess Dorothy. Tuwang-tuwa at namangha si Daryl ng bumalot sa buong pagkatao niya ang liwanag. Noong una, naisip niya na makukuha niya si Jade Immortal na gambalain ang Kunming para makatakas sila ni Prinsesa Dorothy kay Jade Fairyland. Hindi niya inaasahan na napakalakas ni Jade Immortal na kaya niyang i-teleport sila palabas dito. Namangha rin si Prinsesa Dorothy. Si Jade Immortal ang karapat-dapat na makapangyarihang Diyos ay nagawang i-activate ang teleportation array sa Royal Food Palace. Kahit na ang Jade Fairyland ay inuri bilang isang ipinagbabawal na lugar sa loob ng makadiyos na rehiyon, napapaligiran ito ng maraming enchanted barrier. Kahit na ang Nine Heaven Emperor ay hindi makapag-activate ng teleportation doon, pati na ang mga regular na Diyos. Ngunit ginawa ito ni Jade Immortal. Nakikita nila na ang kapangyarihan ni Jade Immortal ay umabot sa hindi maisip na antas. Namangha si Prinsesa Dorothy. Gayunpaman, ang kanyang tingin kay Daryl ay kumikinang na may bahid ng pagdududa. Si Daryl ay isang hindi nababasang tao. Ilang sandali ang nakalipas, tila nakikipag-usap siya kay Jade Immortal, ngunit nagawa niyang kumbansihin at nakuha pa niya si Jade Immortal sa kanyang mabuting panig sa pamamagitan lamang ng ilang salita. Habang unti-unting lumalakas ang sinag ng liwanag, lumabas si Jade Immortal mula sa ningning at tumawa ng may pagmamalaki, magsisimula na ang teleportation array. Daryl Darby, aasahan kita at ang masasarap na pagkain pagdating natin sa siyam na pangunahing kontinente. Roger yan. Swoosh! Ang ningning ay samilaw, at pagkatapos ay itim na itim. Si Daryl, Princess Dorothy, at Jade Immortal ay nai-teleport palabas ng palasyo. Samantala, sa larangan ng digmaan ng Five Poison Sect, ang digmaan sa pagitan ng Heavenly Alliance at ng pamilyang Carter ay nagtatapos. Pagkatapos ng ilang araw ng matinding labanan, ang Famed Sword Manor, ang pamilyang Carter, at ang Elixir Sect ay naiwan na wala pang 100 tao. Sa kabilang banda, ang Heavenly Alliance ay mayroon pa ring mahigit 10,000 elite. Sa larangan ng digmaan, nakita si Chester na mapotla at puno ng dugo. Sa ilang araw ng patuloy na labanan, ang kanyang panloob na enerhiya at kaluluwa ay ginugol, na naging dahilan upang siya ay mahina at nasa gilid ng pagbagsak. Kasabay nito, sina Dax, Zoe, at Andy Curtis, sa di kalayuan, ay umaabot na rin sa dulo ng kanilang lubad.
Kabanata 3950. Isang tawa ang umalangaw sa hangin. Hawak ni Grant ang kanyang ginintoang rifle sa himpapawid. Sa isang nakakatakot na tingin, sinabi niya, tanggapin mo ang iyong mga kapalaran. Mula rito, ang pamilya Carter, ang Elixir Sect, at ang Fame Sword Manor ay titigil na sa pag-iral sa mundong ito. Hinigpitan ni Chester ang kanyang mga kamao sa matinding galit. Pinalibutan siya ng kanyang mga tao, ang mga nabubuhay pa ay nasugatan, at ang iba ay patay. Ang pagkawasak ay yumanig kay Chester hanggang sa kanyang kaibuturan. Wala bang turning point para sa kanila? Biglang umalangaw ang alon ng aura mula sa langit. Kasunod nito ay 10,000 tao mula sa 5 Poison Sect na bumababa mula sa langit. Pinangunahan sila ng 2 commander, ang isa ay mag-ara at kaakit-akit, ang isa naman ay kabigabighani at kahali-halina. Sila ay sina Skylar Blanc at Kendall Jones. Nagdilim ang mukha ni Grant nang makita si Skylar. Malamig niyang sabi, "So ikaw si Skylar Blanc." Bago namatay si Robert, sinubukan niyang subaybayan si Skylar. Ang Heavenly Alliance altar ay na-plaster ng mga poster ni Skylar, kaya naman nakilala siya ni Grant sa unang tingin. Tumawa si Skylar habang sinusuri si Grant mula ulo hanggang paa. "Ikaw ang espesyal na sugo ng rehiyon ng Diyos, tama? Nagpadala ka na ba ng mga piling tao mula sa alyansang makalangit na habol sa akin? Huwag mong problemahin ang iyong sarili, nandito ako ngayon." Casual na anunsyo ni Skylar, walang takot na para bang tinitingnan niya si Grant. Naging mabigat ang mukha ni Grant nang maramdaman ang kahihiyan, kumikinang ang kanyang mga mata sa pagpatay. Siya ay isang kagalang-galang na espesyal na sugo mula sa makadiyos na rehiyon, at isang tao mula sa lahi ng halimaw ang naglakas loob na tingnan siya ng masama. Paano niya ito natitiis? Dahil sa galit, tumingin si Grant sa 10,000 elite ng 5 Poison Sect sa likod ni Skylar at dumura sa pang-aalipusta. "Skylar Blanc, masyado kang matapang. Pero kung walang muwang mong iniisip na kaya mo kaming talunin sa napakalaking bilang ng mga tao, napakalaking pagkakamali mo." Hindi tanga si Grant. Alam niyang nandyan si Skylar para tapusin ang mga bagay-bagay. Ngumisi si Skylar at sinabing, "Hindi ka nagkakamali. Imposibleng matalo kayong dalawa ngayon kasama ang ilang lalaking ito mula sa 5 Poison Sect." Whoosh! Isa pang alon ng aura ang dumagundong sa larangan ng digmaan habang sina Veron Lang at Elderwind ay humahanggos patungo sa kanila, na pinamunuan ng libu-libong tao mula sa Hidden Hero na sekta. Ano, may mga kakampi si Skylar Blanc. Nalukot ang mukha ni Grant nang makita ang Hidden Hero na sekta at ang iba pa. Walang ideya si Grant kung sino si Veron Lang sa puntong iyon, ngunit nararamdaman niya ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan at kakayahan sa Veron at Elderwind. Natigilan din si Chester sa nakita. Dumating na ang Hidden Hero na sekta. Nakipagsanib puwersa sila kay Skylar Blanc. "Ano ang nangyari? Ipakita mo sa akin kung ano ang kaya ng isang espesyal na sugo mula sa rehiyon ng Diyos." Mahinahong anunsyo ni Skylar habang buong lakas siyang sumugod patungo sa Grant. Sa pag-akyat ni Skylar sa himpapawid, lumingon siya kay Veron na may ngiti. "Miss Lang, ako na ang hahawak sa Heavenly Alliance. Pakiusap, ingatan mo ang pamilya Carter." Ungol ng kumpiyansa si Veron. "Hidden Hero na sekta, makinig ka. Ibagsak mo si Chester at ang pamilyang Carter. Huwag mong iligtas ang sinuman." Utos ni Veron. "Oo, Sect Master." Si Elderwind at ang iba pa ay sumugod kay Chester at sa kanyang mga tao. Ano ang nangyayari? Si Chester at Zoe ay tulalang nakatingin sa mga lalaki ng Hidden Hero na sekta na tumatakbo patungo sa kanilang direksyon. Bakit hindi inaatake ng Hidden Hero na sekta ang Heavenly Alliance? Bakit sila nakipagsanib puwersa kay Skylar Blanc para salakayin ang pamilya Carter? Kailan naging Sect Master ng Hidden Hero na sekta si Veron Lang? Ang Hidden Hero na sekta ay lumitaw bago si Chester at ang iba pa ay maaaring makawala sa kanilang estado ng pagkalito. Walang oras na mag-isip si Chester dahil bigla niyang inutusan ang iba na dumpensa at gumanti. Samantala, si Skylar naman ay parang kidlat na mabilis na sumulpot sa harap ni Grant sa isang kisap mata. Inis na sabi niya, "Hindi mo ba gustong sirain ako at bawiin ang Devil Sealed Mirror? Ngayon na ang pagkakataon." Whoosh! Isang bone-chilling aura ang tumagos sa hangin,
Tila natutulog ang bawat nilalang habang inilalabas ni Skyler ang kapangyarihan ng makapangyarihang kaluluwang halimaw. Panay niyang itinaas ang kanyang kanang braso, buong lakas itong isinakay patungo sa grunt. 2B. Continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.